Good evening. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 25th of January's broadcast for Local Brew. And tonight, ladies and gentlemen, we have Yun. Yeah. Woohoo! Yun! Yun! Gandang Yun, no? weekend. Happy weekend, everybody! Happy Happy weekend. Sunday sa inyo, mga kaibigan, and welcome to Local Brew. Again, we have the band Yun. Tonight, we have PK and Erica, and we're going to be talking about their music and everything pretty much under the sun. Diba? Naks. So, kamusta naman kayo? Kamusta naman kayo? Kamusta naman kayo? Yeah, bro. Yun. Okay naman. Galing kami gig kagabi. Yeah, actually. Ah, Kaagising. vampires. Oy, mga yun. No oras na. 8 p.m. na. Di, okay lang yan. Ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay gigging. You know, like, the day turns into night. Actually, The night divides the day. mga nocturnal people. Yeah. Kaya pag dun sa amin, tinatanong kami ng kapitbahay na, oh, ba't ngayon lang kayo lumabas? Tapos Dapat sabi ko call center. namin lagi na night shift. Call center. Greatest excuse ever. Di, pero coincidentally, maraming musikero na na nagko-call center. Gabuda na sila. Gabi kami gising. Okay, highlights ng kagabi nyo. Yun talaga yung Sabihin nyo parang na, highlights ng pinaka, kagabi. Highlights nyo kagabi. doon natin kinukuha yung pambili natin ng gitara. Yep. Correct. Pays for everything else. Ano ba? Masaya kasi open area siya. First time mo, di ba? Nag-instrument sa... First time kong tumugtog sa open area na may instrument. Kasi may instrument na ako eh. Dati vocals lang talaga, pure. 3-piece na lang kami ngayon eh. Yeah. Nararaks naman. Oo. Mas mahirap pag pag nag-cut down nga kayo ng members, di ba? May Ayun na si may adjustment. James! Hey James, James. welcome to the podcast. Hi, hello, what's up? Hi, James. Yeah. Yun. Nag-book pa lang, pauwi pa lang kami eh. Okay lang 'yan. Oo nga. Parang Ano vlogger dyan ah. Oo. Hi guys, gano'n ka nga James. Hi guys. So nandito tayo ngayon. Welcome to my vlog. Kamusta kayo? Ba't ngayon lang kayo? Guys, game question ako. May question ako agad. Kasi medyo alam ko naman yung history nila Eric and PK. Pero origin story ng Yun. Ikaw na magkwento? Go. Oh, sige. Paano ba? Nagsimula kasi yung Yun as a project band lang talaga. Kasi yung una naming banda ni PK, more on pop rock yung genre namin. Tapos, may mga kanta kasi siya na blues rock. Sabi niya, ba't kaya hindi tayo gumawa ng project band na para dun nga sa mga kanta niya na Tagalog. And then, yung genre blues rock. And then became Yun. Yun. Nabuhay yung Yun and mas naging, feeling ko yung artistic side natin mas nailabas natin sa Yun no? Kaya mas naging, ito na yung pinush namin na band. What year was this? 2019. Bago pa ng pandemic. Yes, bago mag-pandemic. So, Guys, nung what kept- pinupush namin, Go ahead. nung Sorry. pinupush namin yung Yun, naabutan kami ng lockdown. Hindi kami makapag-gig. Lahat ng mga guesting namin nun, puro online. So, recording ng mga materials. Tapos, ang hirap po nun kasi may mga iba ayaw nila ipaulit. Kumbaga, pag nagamit mo na sa iba, hindi nila tatanggapin. Gusto nila new materials. Tapos, ang hirap pa rin kasi magkakahiwalay tayo di ba? Oo, grabe. So, kanya-kanyang record, kanya-kanyang tatagpi-tagpiin na lang para may materials kami na maibigay. Hirap. Pero at the same time, growth din. Kasi ang dami natutunan. Yun. Yun. Oo, ba't Lagi mo hindi... siyang ginagamit mo siya araw-araw. Yun. Mm-mm. Sabi Yun nyo kanina, sabi nyo kanina, yung mga hindi nyo nagagawa before, ginagawa nyo ngayon. What kept you from doing it before? Siguro Kasi kasi yung super mga kasama rin formidable namin, sila. iba yung trip. So, kanya-kanya kami trip. So, syempre, kailangan nyo rin mag, compromise na, di ba? So,
yun, ngayon parang mas nagagawa niyo rin yung gusto niyong gawin. Mm. Yun. Nung nag-start kami, gusto namin magpaka Juan de la Cruz band. Tsaka yung mga psychedelic na ano. Pero yun, di namin napanindigan. Hindi Bakit? pa, Ganun talaga. hindi pa. Ay, guys, para sa Balikan na lang mga namin ulit. para sa mga audience dyan, para alam nyo, si PK, napakagaling na gitarista niyan, who decided to shift sa bass. Oh, thank you so much. Oh, Kaya kasi- naman ako Space Bro! nag-bass. Oh, Oo. malupit yan. Lupit mo gitara yan. Ay, sorry, yung apo ko at nandito. Oh. Hey! Apo ko yan. oh. Pero ang Oh, cute ka daw. nangyari kasi Dito, cute ka daw. Oh, yan, oh. yun, no? Na, Mahihain. Ay. Nag-actually siya. Hindi ka naman nahihiya. Okay na yun, para Nahihiya. masanay na siya sa camera. Correct. Ayun, kaya ako nag-bass na nun kasi ayun na yung parang mas ano sa amin na choice eh. Kasi yung hirap pa iba-iba yung member. Yeah, So, yeah. parang ako mag-bass siguro. Actually, inaral ko rin mag-bass talaga. Ako rin nag-bass sa amin para hindi na kami maghanap. Kaya ngayon, 3-piece na kami. Tapos si Erica, nag-decide na rin siya mag-aral ng sarili niyang instrument. Mm. Yun, nararaos naman namin. Nagbago tuloy kami ng genre na naman. Pero di ba kunwari, kasi ako, ako lang, sa instruments lang. Kasi ako, guitar ako dahil na-inlove ako sa gitara. Hindi ba mahirap yung shift in terms of, let's say, yung love mo for something tapos kailangan mong mag-shift? Well, siguro kasi meron akong love for music kahit anong instrument. Mm. Na-excite ako pag kahit yung mga teach, yung mga ethnic, ano ba to, yung kubing, di ba, yung mga ano. Gusto ko yung mga mag-aral ng instrument hanggat may chance. So, nung ako nun, nung time na, parang naging ako stagnant sa guitar. Tapos parang, alam mo, yung feeling mo na parang di ka na nag-grow, tapos parang feeling mo, nagsiself-pity ka na parang, grabe, ito na lang ba ako? Tapos, nung nag-bass ako, doon biglang sumabog ulit yung parang kang high school na, Oh, magbabanda ako, bass na ako ng bass, pagising bass, nananaginip na ako nagbe-bass. Kaya yun, saya lang. Magka-holding hands Oo. kayo, gawa ganon. Ganun. Tapos, nag-start yun nung napanood ko si Jaco Pastorius. Tapos sabi ko rin sa mga friends ko na nagbe-bass, sabi ko, bakit di niyo wala kinukwento sa akin si Jaco Pastorius? Di ako familiar. Tapos doon na nag-ano yun. Kasi noon lagi ko lang napapanood. Sabi nila sa'yo, gitarista kayo, bakit ko sasabihin sa'yo? pero very very unique yan kasi ako nahirapan akong in terms of coping up with change. Lahat naman may konting hirap coping up with change, diba? Pero napakalaking change noon sa tingin ko, 'di ba? Mm. Talaga, Ewan ko. napakalaki. Eh, tsaka ano, Naano lang din kasi ako kasi para sa akin, alam ko yung importance ng drums tsaka ng bass sa banda eh. Kumbaga, pero alam ko na, pero nung simula nag-bass ako, sabi ko, ay wala pala akong alam. Doon ko lang Oo. na-realize yun na ganun. Tapos it's doon ko a trap. na-realize na kung gaano ka-importante yung bass sa band na para ka rin drummer na may strings lang, para kang trumpet, lahat. Doon ako na-excite, sabi ko, grabe. Yun, simula Kasi nun. ano talaga rhythm section kayo, dikit kayo ng drums. Ano kayo, magkapatid kayo. Kung ano Oo. yung nasa kick, yun yung susundan mo. And Yun. rabbit hole si bass eh. I mean, everybody says na, bass lang yan, kayang-kaya mo yan bro, madali lang yan. Pero hindi. Pag nasimulan Kasi mo na, ito oo. na. Parang Ang tingin nila, ano di ba, pag di mo kaya mag-guitar, doon ka na lang mag-bass, mas madali kasi ano lang yung mga chords nun, tapos mas Oo. konti strings, ganun din yung mga Kaya, sasabi. kaya ko siya na-mention kasi parang ito, humble lang yung si PK pero magaling talaga mag-gitara yan. Alam mo Talaga, yun? humble Parang imagine mo si Slash. Alam mo kunwari si Slash, hindi mo papapag-bass yan eh. Kaya you see what I'm saying? Parang ganon. 'Di ba? Mm. So, kasi dati years ago lagi kami magkakwentuhan tungkol sa jazz, tungkol sa blues, etc. So, Mm. very surprising na alam ko kaya mo physically, pero sabihin yung mindset na, hindi, shift ako sa bass para sa pagmamahal sa music, that's something else. Di ba? Oo nga eh. Thank you. Pero Pero di ba, kaya Ikaw mo, hirap. ay sorry, nasabi kasi sa akin ni PK noon, nung nag-shift na siya sa bass, usually pag nagsusulat ka ng song, bass, di ba talaga? Mas madali sa akin mag-isip ng songs. So, pag bass gamit. In a way, feeling ko based on my observation lang, baka bass ka talaga, pero guitar yung una mong nahawakan. Kaya, grabe din yung focus mo sa bass kasi para mo siyang newfound love. Na love mo. Wow. I Hindi like ko alam, that. pero parang na-convince na ako tuloy. Di ba? Habang yung next time sa akin, baka ganun nga talaga. Di ba? Pwede Johnny na. kasi bahista yan eh. Hindi, actually, gusto ko talaga nung bata ako maging pianista tsaka drummer. Pero ayaw sa akin eh. Hindi ko na pinilit.
Well, ano naman talaga yan eh. Yung journey mo with instruments, it's always a funny thing. Parang, sino to? Yung pianista ng Dream Theater. Lately lang siya natuto mag-gitara. So talagang, ano din, at his age na, matanda na siya. Haba na ng goatee niya and all that. Pero ano pa rin, it's always exciting to learn a Just a new number. instrument. Oo, totoo, totoo. And the journey with the music, it's always, ano eh, it's always coming back into something. Lagi kang nagsisimula, lagi kang ano, laging may bago. Kaya siya ano eh, exciting eh. Kung hindi ka musikero Pag talaga, hindi musician ka, mo hindi ka tumatanda, no? Oo, always. Kasi lagi kang ano, lagi kang grade 1, lagi kang estudyante, forever kang estudyante, which is Kulang yung masaya. lifetime para matutunan mo lahat talaga. Alam mo, Oo, finally, totoo. I'm so happy to butt in kasi may instrument na din ako. And nakaka-relate na ako dun sa feeling na, nakaka-excite pagka may mga bago kang natutunan. Tas, shit, kaya ko pala yun, di ba? Ang sarap Sa ika, Sa asa picture, ano, James, para may as tatambangan a, ka dyan, James. as a singer, yung, di ba, Sila sa Grab wala kang instruments, yung ganyan. Ano yun? So, ano Ano yung yun shift kaya, sa'yo? Mike? How was that shift for you from walang instrument to suddenly biglang one third ka Pwede nung Ano, di ba? tumaas yung respeto ko sa mga kumakanta ng may instrument. Parang ikaw, Kuya Mike. So, Ang dati hirap hindi mo, eh. Ako hindi ako marunong kumanta pag walang Mike. instrument. Pag walang Joke instrument. lang. Talaga? Joke, hindi. Mas Yun. madali kumanta syempre pag walang instrument. Yun, tumaas yung respect ko sa mga musician na kayang kumanta kasi it's one thing to sing and it's another to sing with an instrument. Kasi syempre yung, di ba, pag nagsastrum ka, sa utak mo, lalo na pag beginner ka, di ba, nakafocus Mm. ka sa strumming mo, iba yung nilalabas ng bibig mo, iba pa yung pag-memorize mo ng lyrics, iba pa yung pag-memorize mo yung chords ng song, di ba? Iba pa yung tumapak ng pedals. Iba Sabi pa ko sa yung kanya, tumapak "Baka ng mag- pedals. Yeah, nung bago kami na may instrument ako, nasa kanya talaga yung effects, yung pedals ko. Oo. Habang nagbe-bass ako'y tumatapak ng pedals. Dalawa yung pedals niya. Yung sa akin, tapos yung sa kanya. May taga-tapak. Kasi hindi ko talaga, ang hirap sa brain ko na nag-shift ako to, ang iniisip ko lang is ma-hit yung right note sa vocals, tsaka yung alalahanin yung lyrics. Syempre, 3-piece lang kami. Pagka nawala ako, rinig na rinig. Hanggang ngayon pa rin naman, may Tsaka mga magpalay pagkakamali. sa stage. Yung ganun, yung isip. Pinakang instrument. Prior to this, hindi ka talaga nagigitara o medyo may konting alam na? May konting alam, pero super, super basic. Sobrang basic lang. Tapos, si PK nga, gitarista. Pinapasa niya sa akin lahat ng mga learnings niya and then yung mga gadgets niya before, ako na rin yung gumagamit. Oo. Siya na lahat. Para sa kanya pala lahat yun. Mga amplitude lang po. Yung Ikaw keyboard bumili, niya, iba gumamit. mga pedals. Eto, Pero tanong para grabe dedication sige, nito. go. Hanggang madaling araw. Ayos Hanggang ah. madaling araw nag-ukulele to. Tsaka magaling tuminga. Hmm. Sabi ko, wow, solid ah. Mm. Tinitenga niya lang lahat. Ay, nailove ka na naman. Sa? Nailove ka na naman. Oo Aww. naman, syempre. Wala nagbago ron hanggang ngayon, 14 years. Dati in love ka Pagbabae. sa kanya dahil magaling kumanta. Ngayon, nailove ka sa kanyang bilis pumake up ng instrument. Teka. Magjowa kayo? Mm. Ah, Galing, no? Paano yun pag mag-aaway kayo, no? Kasi Oo. may gig. magpapaluan kayo ng Nangyari yun. gitara on stage. Nangyayari yun, minsan, hindi kami nagpapansinan papuntang gig. Pero syempre, hindi ka namang mag-aaway sa public. Kasi nagbabati na lang kami kasi nagkakatingin na kami sa stage pass para, sige, wala na, tawa na lang kami. Hanggang sa nakalimutan na niya ng bad trip siya sa akin. Eh di, safe. Swerte. Sweldo. Ano challenges? Oo, kaya pag Tatanong may, namin to sa mga Tatanong namin to sa mga, kasi may, in the past, nagkaroon kami ng mga in-interview na banda na may mag-girlfriend, may partners sa banda. Sa case nyo, ano yung mga challenges? And do you recommend it sa iba? Paano ba? Ako, siguro kaya nag-work easily sa aming dalawa ni PK kasi both namin priority yung pagbabanda. music talaga. Music. Tama, Music ganda ang nun nag-unite sa amin.
So, naiintindihan ko siya. Naiintindihan niya ako. So, nag-work. Ganun. Tsaka, ewan ko, ever since pa naman, hindi naman talaga kami publicly pag magkaaway. Doon lang kami sa pag kunyari may tao ganyan. Parang, oy, hi, hello. Hi, hello. Hindi ka naman Script lang, pinandidilatan script. habang nagigig. Hindi naman, inaano lang niya, kinukurot niya lang yung tagiliran kung gano'n yung kuko. Skip up. Never ba naging Ayun. referee si James? Okay, so, yeah. Yung dati lang banda, marami sila sa banda. Ngayon si James na lang nandyan. So, Oh, siya na lang referee. referee. Then, minsan nga ako na-OP sa kanilang dalawa ni PK kasi mas mas tight sila eh. No. Which is Parang dapat naman. magkakapatid tatlo. Magkakatabi pa nga kami sa, sa isang kwarto pa kami natutulog. Hindi, unfortunately, wag kang magselos. Ganyan talaga bahista tsaka drummer. Magka-holding hands pa yan minsan. Kasi Yeah. kailangan talaga. Kailangan nila ng matinding Kailangan chemistry. talaga eh. Ano yun eh, Yeah. sila yung super best friend mo. Yun talaga eh. Ang hirap pag drummer, tas bassist kayo mag-aaway sa banda, no? Hindi kayo Oo. papansinan. Totoo. Pero malabo eh. Sa history ko din ng mga pagka drummer, tropa mo agad eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Parang meron kayong, yeah dude. Parang diretso na. Ano agad, no? Oh, click agad Teka, eh. parang may nararamdaman akong chemistry, ah. Oh. Drummer ka, no? Paano kayo nagka-connecta ni James? Kasi of course, Piki tsaka Erica talagang magkasama na kayo eh. Pero paano kayo naging Paano connect? nyo nasama tong isang to? Si Oo. James. Nakilala ko siya sa Bumble, sa Grindr. Sa Grindr. Nagpapanda ka rin? Niya ako eh. Sa gig kami. James, ikaw na magkwento man. Sa gig yun, di ba? Sa Giho. Go, Ah, James. Yun. sa mga gig, mga ano yun eh, parang Nineworks Productions sa Giho gigs pa yun. Tambay-tambay lang sa bahay after gig kasi may bulaluhan ako sa Makati dati. So, Sarap. Libre sila. nakapanood naman kami ng gig. Siguro, after pandemic noon, biglang nag-message niya sa PK, parang gusto niya ulit buhayin yun, gusto niya magkaroon ng gigs ulit. Then nag-try kami. Ako talaga may phobia talaga ako sa magjowa na banda eh. Oo. Sinabi Kaya niya sabi yun eh. ko, Lalo na pag all boys. Oh, ha? ano? Lalo na pag all boys yung banda. All boys. Medyo, hindi yun, parang medyo hindi pa ako nun masyado pagka magjowa kasi alam ko parang mahirap to ah. So, Actually, typically araw, Third mahirap wheel, no? na araw. Third wheel ako dito. Gets ko yung ganyan. na-try naman namin and then workout naman siya, ayos naman. Dire-diretso, tapos session muna hanggang sa tumatagal, okay na pala eh. Diba? The pandemic days, after pandemic, wala rin magawa nun eh. Or on Centris, ano pa yun, Eton gig, kay Sir Bongski. Kay Sir Bongski. Doon kami Rest in nag-start. peace. Rest in Grabe, peace. bilis ng buhay. Rest in peace, kasi. Nga pala, And sa then mga yun, until audience now. natin, si James nasa limousine yan. Yeah. Yeah. Nasa limousine yan. Limo Patrol. Kala ko Parang magre-raid eh. trike pa. Magre-raid. Operation. I like your hat, man. Songwriting tayo. Okay, Okay. thank you. Ganda. At Ilang beses ano, na pinagtangkaan. talk us through sa songwriting nyo, guys. Talk us through sa songwriting nyo. Sige, go. Game. Ano ba? You have questions or? Yeah, what's your main process like when you guys write yung songs? process Ano nyo, ba? right? Is it all like situational, or is it stemming from current events, or do you guys have like material swirled away somewhere na pinagtagpo-tagpo nyo na lang na this feels like what it's gonna be for now, and then or do you just let the magic happen? Sa amin kasi yung songwriting, si PK talaga ang main Susulat. na songwriter namin eh. Paano ba explain nyo? Kasi pag nagsusulat ka ng kanta, parang naririnig mo lang siya na pinipick up mo lang sa Yeah. Ganun, parang dina-download mo lang lahat. So, yun, ganun.
Pero of course, you have to, you have to translate it physically kasi may kabanda ka, etc. Walk us through that. Kasi we listen to your songs, how do you say it? Yung creativity, halata, parang dating sa amin, at isa, dating sa akin. Ano siya parang pinag-isipan siya hanggang sa kung paano ipo-perform. Alam mo yun, akin lang yun yun ang pananaw ko. So walk us through that process. Dinidibang tayo ni Kuya Mike. Pero Hindi. since kasi na marami akong sinulat na mga songs na kasi ang fan ako ng Pink Floyd So ganun yung gusto ko vibe. Tapos more on Yes, political. yes. Pero inisip ko din na okay, hindi to pwede na kasi mostly pag tinatanong mo yung mga nagsusulat ng kanta, gusto lang express yung sarili nila. Pag ikaw yung vocalist, okay lang. Pero since hindi ako yung vocalist, si Erica, so like kung ini-imagine yung sarili ko as ako si Erica, at nilalagay ko yung sitwasyon ko doon para pag kinanta niya, Bagay. oo, tsaka ma-deliver niya na maayos. Okay. Kaya for me, compliment sa akin pag sinasabi or yung mga nakakausap namin na nagugulat sila na hindi si Eric kayo nagsusulat ng song. Kasi ibig sabihin, effective yung ginawa namin. Ganun. Yun. And paano ba? Ano ba to? Yun, kaya medyo yung mga sinulat kong song yung medyo relatable. Yun nga, gaya ng sinabi ko, gusto namin tahakin sana yung Juan de la Cruz na pero kasi ang dami na nagpalit-palit din ng members, so kailangan namin laging mag-adapt sa mga changes. Yun. Ngayon naman, ang listening namin tatlo, Barbie's Cradle. Yan. Mga Ah, So, Paano lingay yung namin kung paano gawin. Paano mo binibenta yung kanta sa members? Of course, syempre kailangan paluan, kailangan Mm. lagyan ng instrumentation, yung gano'n ba? Kasi for example, kunwari guys, ito yung skeleton ng kanta. Ito yung nai-imagine ko, right? Tapos, syempre may moments na syempre magtatanong si James sa drums, I'm sure magtatanong yan, ito ba yung groove na nakiki-imagine niya? Something to that effect. Hanggat umabot siya na buo na yung kanta. Na po-perform na, Actually, ready to record, etc. pag ginagawa ko yung song, mas naririnig ko na yung buong song. Gumagawa na ako sa Reaper ng mismong kabuuan ng song. Then Oh. I-explain ko kay James. Sisend ko sa mga emails nila para makatipid kasi mahal din ng studio. Wala kami sariling studio. Yeah. Tama. So para pag nandun, mas madali na lang. Tapos doon ipapasok din ni James yung mga naiisip niya. So parang okay ba to? Hindi. Pag hindi okay, yung ganun. And then doon lalong nagkakaroon ng bulaklak yung kanta. Kasi syempre, pag sa akin lang lahat galing, parang ako lang di ba? Doon na pumapasok Totoo. yung ideas ng mga kasama ko. Doon na lalong, kahit ako minsan mismo nagugulat na parang, ay talaga, pwede pa pala to. Ay, may ganito. Di ba? Yun. Tsaka gusto ko kay PK, yun nga yung, di ba, iniisip niya sa perspective ko yung lyrics ng songs. Tapos, ginigauge niya din yung skills naming dalawa ni James. Kumbaga parang, anong babagay na palo kay James sa ganitong kanta? Anong babagay kay Erica na vocals na kanta? Ganun. Ganun niya na So, in a way, yung specialty namin lahat, tatlo in a band, sobrang ganda ng chemistry namin kasi ganun. Kumbaga parang hindi siya pinilit na, hindi, sige, anuhin natin to. Kumbaga, the shoe fit. Tsaka maganda ngayon sa aming tatlo, magkatinginan lang kami, alam na namin. At si James, gano'n. Dati hindi kami nagtutugma talaga, parang hindi okay ta. Pero nung mga sumunod na gigs namin, as in, kung paano yung gusto mong mangyari, ganun nangyari, sobrang sync na namin. Kaya kami tatlo ngayon, sobrang smooth ng takbo namin. Feeling ko, Approximately ilang shows or rehearsals before kayo naging ganyan ka-gel? At paano nyo nalaman nung, uy, gel na, parang ganun. Tagal Yan din, pa. no? Tagal din, James, no? Tagal rin. Tagal. More on gigs sa rehearsal, hindi masyado Pero more on gigs live talaga. Doon Doon. mas na-feel ko na nag-upgrade Pag performance talaga. Pag rehearsal, Pero medyo tagal din, walang pressure True. Ang Maraming tagal din time siguro mga 5 years. Hindi naman, no? 5 years ba tayo magkakasama? 2019 Oh, kung 19. Oo, 5 years. 6 years, 5 years. Ang tagal din. Feeling ko kaya din kami naging solid, especially kaming tatlo. Kasi dami na naming pinagdaanan. Oo. Dami na naming napag-usapan, napagtalunan, na-overcome. Kaya parang magkakadikit na yung bituka namin na, alam mo yun, tight.
True. Tsaka hindi lang dahil sa, I mean, hindi lang music kasi marami rin kami yun, kwentuhan na ano ba talaga, anong plano natin sa banda, gusto mo ba to as hobby lang or ano. So ganun na kami ka-sync ngayon, ganun kami ka-open. Mm-mm. Ang ganda nga, it actually transcends into the song eh. Yung pinatugtog kanina na kanta, makinis siya, pang ismoothan yung ano na yun. Yung song na yun. Pang ismoothan, bro. Ay, ayos to ah. Hindi Pero halata na yung ano. intro, no? So yun, marami pa kaming gustong i-edit. Hindi, okay lang. Tapos Ganyan may talaga. record din, no? Parang, Hindi ganun talaga eh. Yun yung sumpa ng ano eh, songwriting eh. It never ends, man. Like, Oo. you lay out a song, nalatag mo na yung chords, nalatag mo na yung rhythm, nalatag mo na yung tempo, biglang parang, ay, teka, parang may kulang pang konting paminta dito, kulang ng konting sili doon. Lagyan kaya natin ng sibuyas, lagyan natin ng bawang. Alam mo yun, it never ends, Oo. man. Parang, ano eh, yun nga yung ano Yun yung anghang eh. dun eh, yung warapan, pag to, parang, ay, ano ba to? Parang overproduced. Tapos, di ba, parang, mm. ewan, basta, but I also think that it's what makes it fun. And with you guys, I can actually see that na okay yung ano nyo, okay yung pagkaka-gel nyo, and I think the pandemic did you guys good. Kasi honestly, yung pandemic nag-break ng maraming banda, nagbuo ng maraming banda din. So, world turned upside down, man, and you guys are lucky to have floated up, and we're enjoying your music now. So, that's some good stuff, man. Quality. Marami pa. This year, magre-release kami ng album or EP, depende sa budget. Kasi marami kaming songs. Ang problema namin, money, lahat naman tayo. Well, Oo, lahat sige, naman gagawin. tayo. Lahat, yeah. Recording. Oh. Unless na secret na anak ka ni Bill Gates, bro. Baka Oh, Baka- sana, no? Ayun yung hinihintay ko, yung sabihin sa akin ng mother ko na, sorry anak, ampon ka lang. Ang tunay mong tatay is si Bill Gates. Wala, tagal eh. Prinsipe ka talaga ng... Message ko nga ngayon, sabi ko, mami, hindi mo ba sasabihin na, Oo, wala pa. tanong mo. Para kang nanalo sa loto, no? Kaya nga eh. Di lang, boy. Di lang. Ito, related dyan. What if you had unlimited funds? Kunwari, No. nalaman mo na ka ni Bill Gates ngayon. Anong first thing na gagawin mo bukas para sa banda? Mag-record. Mag-record na mag-record. Kasi Mag-record na mag-record. as much as gusto kong gusto ko yung sa recording kasi mas nakakapag-brainstorming kayo. Mm. Tapos, yun, nababali mo yung mga ideas na meron ka. Tapos akalain mo na meron ka palang ganung ideas. Malalabas niyo yung meron at meron. Ayun yung gusto ko nung sa recording. Diba, share ko lang din. Ewan ko kung ganito din sa ibang banda. Pero pag nagre-rehearsal kami, walang break yon. Kunyari 2 hours, tuloy-tuloy yon. Kasi, broke. nangiinayan Ayos, kami, ah. parang 2 hours shit. Oo. Maganda din yun. Tied ka sa time eh. Yeah. O tapos pagkatapos namin, ang sakit ng mga kamay namin kasi, Pero grabe. Well, masaya ako na hindi lang pala kami yung ganyan. Oo, diba? Yung iba kasi may Yossi break pa Yung sila. iba kasi, Oo, ako may Yossi break talaga. Bola ako dyan, Yossi. Bola ako. Ito si James, nakakatater na yun pag pumapalo eh. Tapos parang, sa first saglit lang pre, umiilaw. May dalang arenola sa ilalim ng drums. May fluids. Sana nakakatuwa pag dumating na yung bantay, tapos sasabihin last song na, gagawin namin dalawang One more kanta song, tuhog. Oo, Dalawang Tama ba yan? Baka ma-post tayo dyan ha. Hindi, okay lang yan. Yun ang mahiwagang technique sa sa mga studio. Alam na ng mga bantay yan, Diyos me. Last song mo, 30 minutes. Oo. Duge. Paglabas mo yung sunod na banda, ang sama na ng tingin sa'yo, parang bro, langi ako, sumobra kayo. Kaya dapat Pero sa amin, ganun. 10 minutes pa lang, last song na agad eh. Tsaka importante, especially nung may nagkaroon na ako ng instrument. Sabi ko, kailangan pala yung pagpa-practice, gagawin mo siyang fun para hindi siya burden for you as a musician. Kasi 'di ba minsan parang kakatamad mag-practice, pero pag ginawa mo siyang fun, yun nga, less burden na, shit, magpa-practice na naman ako, ganun. How do you make it fun? Ako, for me, dahil nga, hindi ako marunong magbasa kasi ng tabs, tapos wala din naman masyadong tabs sa ukulele. Ginagawa ko siyang challenge na tinitenga ko. Tapos pag nakukuha ko, nakaka-excite. Doon ako nagkakaroon ng, So, pwede mo Narinig naman ko yun. i-reformat yung brain mo na gawin fun yan. Pagising mo bago matulog, music lang. Kami, di na rin kami masyadong swipe sa Facebook kasi
nakakaano na makakita ng suntukan. So, doon lang, sabi ko, basta music, doon lang yung focus kung kaya. Ganun. So, yun. Kaya dumating na sa point, pati panaginip ko, nagbe-base na ako. Ay siya, Ikaw, magandang James. panaginip yan. James, ikaw. How do you Ah, make it fun? Ako, kasi meron akong mini studio sa bahay, so hindi ko rin magamit yung drum set ko dahil bawal mag-ingay. Yun na yung time ko para makapag-ingay ako. So, binubuhos ko na lahat doon, yung mga hindi ko magawa sa bahay. Doon ko talaga nilalabas. So, the whole oras na na practice namin, inaagapan ko talaga para makatugtog pa ako makapag-practice pa ako ng mas marami pa. Yun nga parang ganun eh. So, nag-enjoy ako kasi nagagawa ko yung mga nasa utak ko na ganito yung volume, ganito yung power. So, malaking advantage talaga na may lalo na drummer ka, so kailangan yung bahay mo soundproof. Mm-mm. So yun. That's good to hear, man, na na nag-ano ka ng volume. A lot of drummers don't actually pay attention to that. Para sa akin, Mark, na magaling na drummer yan kapag May conscious control, ka sa no? volume mo. Oo, kasi mas madaling pumalo ng malakas, pero yung pumalo ng hard to soft, Tama. yan, iba Tama yan, lang. iba yan. Oo. Yun. Kaya challenge din sa akin yun kasi ngayon ko lang siya talaga inaaral paano yung dynamics. Kasi dati, galing ako sa metal bands eh. So palakasan Ah, Kahit first, naka-open hat ka. oo, tapos Oo. puro double pedal. Oo, First double ped sa band. Diba, puro crash, ganyan. So pagdating ko sa yun, biglang may mga love song, biglang may mga blues, kailangan ng dynamics. Foolish heart. Tapos may mga part na laging, oy, hinaan mo lang yung mga ganun. Minsan di ko mapigilan eh. Hindi mo ba dinadaan sa ganda ng bigote mo, bro? Baka, Minsan gano'n na lang, para hindi magalit. Sa pagkakakilala ko kay James, dati ganyan siya mag-isip. Nung nagkabigote siya, ganyan na. Tama, James? Tama. Ganun na yung mag-isip niya. Kaya humaba eh. Pero hindi, I think it's always a good thing na as a drummer or as a musician, you have the versatility to switch genres. Kasi kung single track ka, ka lang, isang style ka lang, parang wasted, waste of time eh. Parang dapat talagang kaya mo kahit saan eh. And it shows naman sa tugtugan nyo. I like how you guys sound. It's surprising na gamit nyo uke and you guys are like from really diverse backgrounds, but it does show in the songs na okay siya. Gusto ko yung isa yung kanta, yung yung ayoko muna mag-asawa naaliw mo ako doon, nakita ako yun. Oo, natawa ako doon. Kaya pilit din nun eh. Oo, Oo. Makulit. You guys want to play that? Yeah, let's go. Okay. Let's cut into a song. So again, Yeah. you guys are watching Local Brew with Yoon, and got their song coming up. What's the real title again? Ayoko muna mag-asawa? Is that the whole title? Ayokong mag-asawa. Ayokong mag-asawa. See, I'm an old man. I apologize. Walang muna. Kasi pag may muna, ibig sabihin eventually. Yeah. Well, well. Sige, play na natin. Go, go. Araw-araw na lang kinakausap ako, tinatanong ako ng mama at ng papa ko kung kailan ba ako magpapakasal. Ayoko ngang mag-asawa. Sinabi ko na nga na okay na akong tumandang dalaga. Nakikinig naman ako sa mga payo nyo.
Ayoko mag-asawa. Sinong gumawa na ito? Nice. Ayoko mag-asawa. I like it. Tapos siya yung kakanta. Ano no? Huling-huli yung kiliti ng Pinoy rock no? Yeah. Yun. Solid. Oo. Oo, natuwa ako parang Sampaguita, may touch Yeah. ng Sampaguita, may touch ng ano talaga no, classic na Anak Bayan, parang Juan de la Cruz, parang ganun yung Juan de la tipahan Cruz. Yeah. Pero teka, do you also do that on a ukulele? Yung record niya is guitar pa di Oo, ako ba? pa yung nagigitar nun. Di pa Pero ako- live, yes, sa ukulele. Pero hindi ko pa kasi kaya yung ganung request. Oh, that's still cool though. I mean, parang nakaka-excite tuloy panoorin ng live yung kung paano mo gagawin na astig. Yeah, you should watch us live. Oh, definitely. Papaalam lang ako sa asawa ko, alam mo naman. Ano ba yan? Ano ba yung kwento yung yung ayoko mag-asawa? Anong kwento nito? Kasi marami laging nag-ano sa atin na, di ba, parang kailangan kayo magpapakasal, ba't di pa kayo mag-aasawa? Tapos ang daming, na-realize ko na parang, uy, grabe, ang daming makaka-relate dito. Kasi lahat ng mga nakikita akong mga Facebook friends ko, ay din yung reklamo nila sa mga tito-tita nila dyan na, ayaw nilang pumunta ng reunion. Kasi sabi niya, ang toxic talaga ng family na. Yung mga ganon. Tapos parang, alam mo yun, hindi ko naman ginawa yun para pang asar or parang nakita ko lang na parang, uy, ang fun nito Tapos, kaya gumawa ako ng rap na gano'n na parang ang saya-saya. Tapos ayoko mag-asawa. So pag sabi ko sa kanila na pag kinulit kayo ulit magpakasal, ito parinig yun sa mga Pwede, Alam mo pwede. yan, sa case ko, sa edad by age, na-realize ko yung mga tito-tita, hindi lang sinasadya yan. Alam nyo bakit? Kasi sila 23, kasal na Yung Dati talaga. ganun no? At saka pero valid naman rin pag minsan nakaka-offend. Yung iba pa nga ganito bakit wala pa kayong anak? Oo nga no. Di ba yung ganon? Impotent ka siguro, ba't ganun? Lalo. Well, ito yan, May ganon? may pinsan ako, na-offend sa akin sa ganyan. Oh, yeah. Sinuggest ko kasi na pwede naman mag-ampon, 10 years na sila nung nung partner niya. So sabi ko, Kuya Ray, wala naman ako ini-imply na Ring drop. akala niya kasi parang sabi niya hindi kami baog ng partner ko, parang ganun. Potensa ako. Sabi ko, Kuya, wala naman ako ini-imply na baog kayo ni Kuya Charles. Kala ko Ganon, sa'yo, okay. ba't defensive ka? Ang sitwasyon kasi parehas silang lalaki. So, alam mo yun, hindi wala akong ini-imply na Ay, baog. sorry. Sorry. Di ba? So anyway, alam mo niya, family reunion. Seryoso ba yan? Joke. Si Kuya Ray tsaka si Kuya Charles, partner, 10 years. Nako, si James, Wala. bahala niyan. Wala talaga. Maraming bala sa ganyan joke si James. But I have to say, pasok yung theme nung song sa pag lalo na sa mga newer generation ngayon na late na nag-aasawa it's actually quite a good thing. Hindi na kagaya noon na, Oo. 'di ba? Asawa Yeah, agad. tsaka nare-realize nila na it's really the partnership versus yung law. Mm. Alam mo yun? Mm. Pag law, walang takas Oo. Hirap di ba? Wala namang masama sa pag-aasawa, pero mas maganda kung stable na kayo. Tsaka kayo Yeah. mag-aasawa. Pili sa akin na. Nasa kanila ko ng trip na sa buhay nila. Oo nga. Totoo. Masayang kanta. Kanya-kanyang kulungan lang yan. Nakakatuwa ako kasi yung mga bata, lalo tumugtog kami sa PLM. Kabisado nila yung kanta. Oo. So, na-realize ko na, okay, pag nagbabanda ka pala, nagsusulat ka ng kanta, may influence ka rin kahit pa paano. So that maging careful ka. At Mm. tama ba ito? Na itong mga bata, itong babata, ay, asawa. Kasi mga magulang nila nakagano'n sa gilid. Hindi, actually, that's very, very true. Songs have a way of creeping into people. Ano siya siya yung mga salita na hindi mo masabi by yourself. So it's very powerful stuff, and it's amazing na you've already realized that early on. And at masarap yung feeling na yun yung kinakanta ng tao yung kanta mo sa'yo ulit. But do you ever let that get to your head? Hmm? Do you Nung bata-bata kami, oo. Pero alam mo yun, habang tumatanda ka, nare-realize mo rin yung mga mali mo, nag-grow ka.
Ngayon nasa 30s na kami, ang dami mo nang kailangang i-unlearn na mga akala mo, ito na nung 20s ka pa. Mm-mm. So yun, tas parang ma-humble ka pag nag-focus ka lang sa music talaga eh. Yeah. Diba? Kasi sa Idol totoo na lang, kita pag ngayon, nandun, base bro. pag nandun ka talaga sa stage, I mean, ang ipokrito kong sabihin ko man na walang nakaka-boost talaga ng ego, lalo pag dami nag-aabang, nagpa-picture, di ba? Masarap sa feeling eh, Masarap sa totoo. feeling. Pero at the end of the day, kailangan mo pag uwi mo sa bahay, nakahiga ka, kailangan mong i-strip lahat yun na parang okay, para ka lang nag-time in, time out sa trabaho muna. Di ba? That's Huwag mo nga good way. papatambayin dito sa ano mo sa ulo. Yeah, that's Kasi true. pag That's true. ganun, Tama. yari ka talaga. Parang yun. Tsaka I would Tama. say, marami rin kasi kaming solid friends ni PK sa music scene. And nakaka-humble din na ganun. Ayaw mong mawala yung respect ng mga taong yun sa'yo. So, we make it to a point na we're still us kung paano kami Yeah. nagsulat, but better and more rooted, deep-rooted sa... That's true. Alam mo, sa totoo lang, yung mga banda na, mabilis lumaki yung ulo, whether they notice it or not, halata eh. Mm-mm. Diba halata? Nagkakaroon ng konting smugness sa kanila. At walang kasing nakaka-turn off yun eh. Mm. Diba? Alam mo yun? Totoo. At Yes. Alam mo, parang nahalata eh, no? Oo. lahat naman yan, kumbaga, experience lang din na dadaanan mo. Nakita mo naman lahat ng mga in-idolize din natin na sikat. Ano na rin, di ba? Ayun ang batas ng mundo eh, na what goes up must come down pa rin. Or ano, Totoo. kahit gaano ka kataas. Yung mga elevator. Oo, Yeah. kahit gaano kataas yung ma-achieve mo dyan, wala rin. So, di ba, parang para saan pa? Papahirapan mo lang yung buhay mo pag masyado kang humahawak sa mga Nagpapaka-feel na tao. feel, no? Hindi, Na, coincidentally, yung made it mentality, oh. hindi, Kaya kami sobra, hindi man halata kasi nagiinuman kami lagi. Tsaka, pero kami yung tatlo nila, James, nagpipray kami para bago set namin or ano. Kasi para mapaalala pa rin sa amin na, alam mo yun, napagbigyan lang kami dito sa ganitong experience and grateful. Ganun. Nakaka-humble. Ganun. Nakaka-humble siya. Oh, that's great, man. And it's a privilege, 'di ba? Privilege siya eh. So it's not like parang karapatan mo maging sikat o whatever, right? So as long as you think it's a privilege na malaking bagay is luck, medyo luck eh. 'Di ba? Na uy, buti na lang swerte ko nagkakilala kami and we jive. So ito tanong ko sa inyo. How do you handle conflicts? Kasi each band unique yung how do you handle conflicts sa inyong tatlo? Very mature Iba-iba naman, eh. nag-unfriendan lang kami. Iba-block mo saglit mo. Dalawang oras, Social mo lang media, na-block hindi ko mo. makontak eh. May error na pag-click mo sa profile. Oy, pero in all seriousness simula pa lang na nagsisimula kami magbanda, sabi ko na yung pagbabanda parang pagjojowa yan eh. Kasi magkakaiba kayo ng ugali. Pero, kailangan mag-tight kayo kasi magkakabanda kayo. Alam mo yun? Pangit kasi sa feeling na magkasamaan kayo ng loob tapos magsustudio kayo. Alam mo yun, ang thick nung presence nung samaan ng loob na yun. So kami, very open. Oh. Like kunyari, si James, sasabihin sa akin na, uy Erica, hindi maganda yung ganito. We listen and very transparent kami. Kunyari, si PK, ganun din kay James, na tol, hindi maganda yung ganito, pwedeng ibahin natin, ayusin natin. Tsaka, Ako din sa kanila, ganun. Pero 'di ba, ano yung context ng hindi maganda to, right? Sa akin, Yeah. So sa akin, how do you explain that in terms of behavior? more specifically, yung dati kasi syempre nung bata pa ako, tapos vocalist, you try to entertain people, di ba? So, tinatry kong kuhanin yung loob nila in really not a good way na may mga nagmumura na, fuck this, fuck that, ganyan. Tapos, nandun na kami sa transition na bumabata na yung audience namin. Mga teenager, mga nagsuschool. Mama, tapos, ayun, sinabihan ako ni James na parang hindi maganda yung ganun, tol, kasi dapat mo din yung audience natin na may mga bata, ganyan. So, ever since na sinabi niya yun, hindi ako na-offend and nakita ko na for the betterment of the band to. So, I listened and tama naman yung sinabi niya.
Ganun din kay PK, saan ba? Yun din. Kasi yun nga yung gaya ng sabi ko. Yung tatlo talaga nakafocus kami sa music. Mm-mm. So pag music yung pinaka-center nyo, hindi kayo nagpupunahan na ba't ikaw ganito lang, ba't ito ganito. Wala kaming alitan ng mga ganyan or ba't ikaw lang yung masyado napapansin dito or ganun. Common siya na drama ng mga bands eh. Pero kami Yeah, dahil center kami sa music, wala kaming personalan, kunyari may napagsabihan ka man or ano, hindi namin kinabukasan or next rehearsal parang awkward kami sa isa't isa. Walang ganun. Pag nakita ka, ganun parang Mm-mm. Ano to? smoke together. and Hinahampas sing. yung High five. spark yung Tapos meron pa Appearance sa pala, pisngi. Kulit mo ah. di ba, mag-partner nga kami ni PK. Sabi ko sa kanya, pagka nasa studio tayo, okay lang sa akin na pagsasabihan mo ko. Di ba minsan kasi gano'n na, pag si Erica, hindi mo pinagsasabihan, pero kami, Oo. pinagsasabihan mo, bias ka, gano'n. isa lang naman yung ikakabayas mo eh. Si James lang. Dati nung may mga Advantage yung kabanda three pa piece. Lugi, dalawa agad oh. 2 votes. Nung may mga kabanda pa kami. So, sabi ko, Yeah. okay lang sa akin na pag may napansin ka na hindi maganda, lalo na sa instrument, ganun. Pag di ako nag-practice, alam nila na di ka nag-practice, no? Oo, kagaya last gig, kaming tatlo, puro sabaw. Kagabi. Mali-mali kami. Ayun naman maganda sa amin. Alam namin pagtawanan yung isa't isa. Oo. Oo. Nakita mo kasi yung bata Importante. pag nagkakalat yung isa parang wag. Kami na nagkatawa. Yun naman. Kaya hindi kami pwede sa mga in-ear yung may mga backing track kasi si Erica maraming freestyle yan eh. Yeah. Ayaw mo lang mag-click? Ayun ang click. Ayaw mo lang mag-click? Isa lang yung click na alam ko eh. Pag yung barrel, pag hindi mo inayos tugtog mo ngayon, ito yung click mo. Pang. Bang. Brutal pala to, brutal. Paano pag dalawa na? Click. 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 Ayun. So, yun. Siguro ma-advise namin mga bago pa lang na magbabanda is be open to, hindi naman siya criticism, constructive criticism from your bandmates. Kasi sila yung nakakakita. Especially pagka passionate din sila sa takbo ng band. Hindi naman sila mag-a-advise na sa'yo na ikasasama ng banda. Hindi mo sure. Hindi mo Kaya sure. minsan na lang talaga. Baka. Tsaka syempre pag stage, di ba, magkakasama kayo eh. So, pag nagkakalat yung isa, lahat kayo, damay-da. So maganda, pag humarap kayo dun, solid talaga kayo. Di ba? In para kayong Roman soldier na attack. Yun. Phalanx, no? Di ba? Pero para sa mga audience natin, ito pang nag-uusapan namin, especially sa mga hindi nagbanda, it's easier said than done. So unless magbanda ka, hindi yung mararamdaman yung exact na in-explain, di ba? Pero ito yung wisdom na I think matuturo ng mga banda sa inyo that I think sa lahat ng in terms of organization, no? Lahat matututunan mo sa banda. Dedication, yung totoong malasakit, explaining, trying to express yourself nang not offending the other enough na etc. Giving and receiving feedback, ganyan. So ito, gusto ko malaman, before pa kayo nagbanda, syempre may rason why you got into music. Diba? Isa-isa gusto ko marinig yung influence and how exactly na gusto ko magbanda. Go. Sino muna? James muna, para marinig natin si James. Okay. Kapabalan Ay, nga si ng James pa limousine. Ako naman, bata pa lang ako nag-start na ako mag-drum and lyre band eh. Hindi ako madalas sinasali kasi payat ako dati, hindi ko mabuhat yung snare. So, kulang pa. Kailangan ko mag-gain ng weight. Pero ako yung push na sali ako. Tapos yung school parang kulang ng drummer. Kaya pa rin nila kumuha kasi hindi pangarap ako pwede. So talagang nagpo-push na ako na gusto ko talaga maging musician. Pero yung banda side naman, umabot ako doon nung nag-brown out kasi sa amin ng almost 2 months. Wala kami kuryente ng 2 months sa Quezon Province. So kami magtutropa, bago kami matulog ganyan, nagja-jam muna kami sa labas ng bahay. Tapos kinabukasan, may banda na sila, hindi ako kasali.
Sabi ko po, sa Bad trip. labo na. Kawawa ka Ang naman. sakit nun. Ano kami? Assholes. Sabi niya, Tagin. sabi niya, Assholes. may ano kami, may nabuo na kami. Kaya lang wala ka kasi nung last night eh. Doon kami nag-usap-usap na ito na yung members eh. Sabi ko po siya naman, oh, tayo magkaka-jamming. Oh. Tapos, kalaunan, bumuo ako ng sarili ko, kinalabang ko sila, nag-Battle of the Bands kami. Ayun. Warrior, fighting spirit. Rebellion. Nasa akin ang huling halakpak. Go, interesting. Oo. Go. Kaya yun, ako lumaki ako ng Battle of the Bands eh. Walang gig sa probinsya namin. So, competitive talaga ako kahit, alam ni PK yan, pag nasa stage kami, kahit yung dalawa talagang nagdudurugan kaming tatlo eh. O ano, ito lang kaya mo, gano'n. So, iba yung competitive side eh. Kaya, Positive way, di ba? Positive na competitiveness. positive. Oh. Healthy naman yun. Nag-aangatan kayo, yeah. Oo, hindi kami nagsasapawan. Kumbaga, ayos, may bubuga ka rin pala eh. Parang ganun yung gusto ko lagi iparating nila. Ako, drummer, sa likod na nga ako lagi eh. Lalakasan ko na. Para lagi akong ganun. So, napunta ako sa, napunta ako sa, oh, napunta talaga ako sa pagbabanda dahil doon. And then, yun na nga, sumali ako ng Battle of the Bands. Hindi pa ako drummer, no, gitarista ako talaga. Oh! And then one time, 2 days na lang, nagbayad na yung lola ko ng registration fee, 500. Ang laki na nun eh. Oh, dati, Sinagot na niya para mag-perform. Ang problema, nag-cancel naman yung drummer namin, 2 days, Battle of the Band. Yun na. Sabi ko, wala rin drummer. Sabi ko, try ko nga, ako na nga lang dyan. Tapos may isa kaming gitarista, di ako nang nag-drum. So sabi ko, pero hindi nung mic, ako nakakanta. So naging drummer vocal ako nung starting ko nung pagbabanda. So medyo mahirap kasi para lang may tawid yung Battle of the Bands eh. Para hindi kami mag-cancel eh. Sayang yung binayad kasi non-refundable eh. Oo. So, ano ang turnout? Nanalo? Pag yan nanalo, Siyempre hindi. Sayang. Akala ko, Akala ko nanalo eh. Pag nanalo yan, Hindi. puta. Naitawid lang. Kasi ang mga kalaban namin noong that time, yung mga, alam mo yung mga anak ng mga musikero na 9 years old, 10 years old, tapos tugtugan, Sweet Child of Mine, parang nangyayari ito. Durog tayo dun. Tapos mga nag-6 sa gaganunan ng gitara. Tsaka ng... Talo ka na ron. Ang no si Balasi. Si Balasi. Yung era na ganun yung performance eh. Yung mga era na may apoy-apoy pa, yung drummer may apoy pa sa cymbals, yung mga ganun. Nagba-blindfold. Wala. Naka-blindfold yung drummer. Nagdo-drum solo. And then yung mga doon ako nagsimula until now. Parang saya pala mag-drums kasi mas nakokontrol ko yung song, kung ano yung gusto kong palabasin. Parang nagsasalita din siya eh. Parang language din siya. Parang gano'n. Kaya yun, nag-enjoy na ako hanggang ngayon. Tapos marami ako na-discover. Yan, bigla akong tumatayo sa gig, nagdala-dala ko yung cymbals. Kung ano yung nangyayari. Nag-iiba eh. Every year nag-iiba eh. Next time ka, baka bass drum na yung boting ko eh. Hindi, baka sunod, papapaliktarin mo na yung drums mo, parang Slipknot na yung Parang ko yan. Sana isa sa mga concert namin, magagaganon talaga ako. Naka kayo yung drone na malaki. Lumulutang ko sa buong gig. Bawal ka Ayun lang. mag-skirt. Yun dun sa side ko na nag-start ako dahil doon. Sa mga, nag-push sa akin yung mga ganong good problem pala siya. Yun, okay. Interesting yun. Hindi ko alam na gitarista ka dati. Blessing in disguise eh, no? Hindi ka nabibili ng 9 volts ulit. Dahil sa brownout. Oo, dahil sa brown. Vengeance is mine, motherfucker. Kung nanalo ka doon, tatayo na ako sa upuan ko. Sabi ko, success. Diba? Pero good enough. Diba? Yung ending, hindi pala. Nakasurvive lang. At sa katugtog pa rin. Show up pa rin. Someone. Ayan, PK or Erica, go. Ako naman, paano ba? Yan. Nag-start ako sa music
Actually, hindi ko naman talaga interested ako sa music dun. Kasi gusto ko lang mag-BMX noon. Yung pangarap ko mag-BMX na mag-BMX. Pero tumutugtog kami nun sa church. Like kami ini-encourage mag-practice, mag-ganun. Then eventually, parang doon ko nga na-realize na ang music talaga calling eh. Bigla na lang isang araw, Totoo, parang may totoo. nag-aano sa'yo na tumugtog ka, mag-practice ka, ang ginagawa mo. Nagbabasa ka ng funny comics, biglang mag-practice ka. So, sino yun? Yung pala, yung kapatid ko pala ganun, mag-practice ka. Mabuti na lang medyo Parang medyo ganun. natakot ako para sa iyo, pre. Parang naramdaman ko na yun minsan sa buhay ko eh. Kapag niya pala yun. May mga bumubulong-bulong na. Oo. Pero Yan, okay, no? yun, May PI pa yun, no? Ang practice. reverb, mga 60% yung reverb. Mag-practice ka. Patay! Yun. Pero yun nga, kaya sabi ko parang, okay, sige, gusto ko magbanda. Tsaka siguro lumaki ako na naririnig ko laging kwento ng mother ko about dun sa daddy ko na talagang sobrang passionate niya sa Bill Gates. Si pagbabanda. Bill Gates. Si Bill Gates. Si Bill Gates. Sino yung dad ko nun? Sa taga Davao siya. Lumuwas siya ng Maynila para magbanda. So, ganun siya dedicated Okay. sa music. Pero yun, hindi ko natatandaan yung mga kinukwento sa akin ng parents ko noon na pag natutulog pa yung daddy ko noon sa may luneta, ninakawan pa ng sapatos doon sa gig, di ba? Tapos, eventually doon ko na, hindi ko alam yung version ng daddy ko na yun. Tapos parang, naisip ko, bakit pinigil niya? Kasi natatanda ko lang yung daddy ko parang trabaho, uwi, ganun, bago siya namatay. Tapos doon ko na-realize na, grabe yung sacrifices ng parents namin na ngayon kaya na namin magbanda or ganyan. Kasi nilet go niya yung dream niyang yan eh. So ako gusto kong ituloy yung ganun. Ayun sinabi ko nun sa mami ko. Kasi yung mother ko, ayaw ako magbanda. Hindi dahil sa KJ siya. Siguro ayaw niya lang ma-experience ko yung hirap na dinaanan nila noon. Ganun. Tapos sinabi ko yun sa mother ko na, sabi ko, kaya ako to ginagawa kasi gusto kong ituloy yung pangarap ni daddy na magbanda. Tapos yun, sabi niya sa akin, sira ulo ka ba? Typical na magulang, typical na nanay eh, no? Hindi, joke lang. Ay, yun yung kasi yung daddy ko songwriter din, tsaka yun, nagbabanda sila, nagja-Japan sila nun. So sabi ko, gusto ko, pag namatay din ako, pag nakita kami ng daddy ko, meron akong, alam mo yun na, eto, kahit pa paano, tinuloy ng anak mo yung, So ayun pa rin yung gamit ko acoustic, yung gamit yung acoustic noon. So hindi lang dahil na, pero nung nag-start ako sa banda, gusto ko lang nun para magpa-cute sa school, di ba? Sobrang babaw. Magpa-cute, pansin ka na may gitara ka lang. Pero habang tumatagal, lumalalim eh. Doon ka na nai-inlove sa music na, hindi lang pala ito yung pagbabanda na sikat ka or ano. Doon na talaga siya lalong umaano yung love mo for music na gusto mo mag-create, gusto mo mag-perform, lahat. Hindi ka na yung tipong nakatitig lang sa mga mababaw na resulta, di ba? Hindi lang puro Wonderwall para magpa-cute tsaka more than words. Wonderwall. More than words na hindi buo. Intro lagi. Nung na-meet ko nga sino ba to? Si Kuya, nang magbalik. Sabi ko sa kanya, thank you dahil sa kanta mo, ang dami ko nung high school. Si Kuya Alden. Tapos sabi niya, tawa-tawa lang siya dun. Ayun, tapos, hanggang ngayon, ganoon pa rin. Tsaka maraming times na kasi maraming chance na gusto ko na rin umalis kaya ako nasabing calling talaga yung music. Kasi maraming chance na gusto ko na mag-quit kasi sabi ko, pambira, gutom dito sa pagbabanda. Sabi pa sa akin ng airmat ko nun, sabi kasi sa akin ng mami ko nun, parang, magkano naman, dyan, magkano tiip niya dyan? Nakakaya sagutin, no? Kaya, kasi mga pa yun, 2018 ba yun, 19, ganun. Sabi ko, wala. Sabi niya, buti pa sa daddy mo, may padanggit yung bar. Danggit talaga. Dabaw. Lalo ako naawa sa sarili ko. Sabi ko ganyan. Tapos, ito pa, ang yabang ko pa, kasi pinapapunta ako ng parents ko na sa Japan. So, tinulungan na nila ako nung kompleto na ako sa immigration. Yung mga interview na lang. So, sure ball na para, ito, para sa future mo, maganda. Sabi ko na sa stepdad ko, nandun kami, hindi ko makakalimutan pa Santa Lucia. Meron doon ng Red Horse, parang kakasaka ko yung gano'n. Sabi ko sa airpad ko, ayoko nang pumunta rin sa Japan. Sabi niya, bakit? Nakita mo yan, sikat kami. Sabi ko, sikat kami. Bumilid. Mahirap pumunta ng Japan, ha? Ang daming bagay sa Japan, pixelized. Yun. Authentic Japanese, Japanese siomai. Bumilid kami.
Tapos sabi sa akin, ano sinasabi mo dyan? Sabi ko, sikat kami. Sige na, bigyan mo lang ako ng 5 years. Kaya to, ganito. Ganun yung isip ko nun. Sabi ko, pag sumikat, ganito pala yung mga ano. Kasi napapanood ko parang sarap ng buhay ng mga banda. Sa MTV, tsaka Mix, di ba? Yeah, Mga yeah. documentaries, no? Oo. Tapos yun, nakapag-Red Doors kami, babot naman kami ng finals nun. Pero doon ko na-realize, ay, hindi pala enough. Magtatrabaho ka pa rin. Totoo. Yun. Totoo. Oh, special sa economics ngayon, pare. Dati kasi Mm. mabubuhay ka eh. Dati Mm. Talaga ba? mabubuhay ka. Oh, dati ganun, mabubuhay ka. Ngayon, ano eh. Iba na talaga economics ngayon. Mm. Mhm. Kaya yun din, pero may isa pang times doon, tuloy ulit kasi parang gumanda yung opportunity, biglang hindi na naman pala. So dapat, pupunta naman akong Saudi no, nag-apply akong barista, okay na. Tapos, kaming 10 na nag-apply doon na, basta mga ganun. Ako lang yung dinecline nung ano, sa visa ko, sa passport ko. So Yeah. tataka ko sa akin, ganun. Tapos tinanong ko yung nag-hire sa amin. Sabi, hindi, ganun talaga, bawi na lang tayo next month, ganyan. Tapos ako na-realize na parang, baka talaga ito yung calling ko, music. So, nag-focus na ako sa music. Tapos hanap na lang dito ng ibang racket. Ganun. Kaya ako na sabing talaga yung pag-calling mo yan, tatawagin ka pa rin. Tsaka pinagdasal ko yun. Ikaw pala may kasalanan eh. Oh, si James pala. Si James kasi noon, nasa Papua New Guinea. Doon siya kasi aircraft mechanic siya eh. Tapos sinasabi niya, tol, pinagdadasal ko talaga kasi sabi ko nun, hindi na kaya to eh. Pinagdadasal daw niya na, yun nga, na huwag akong tumuloy. Sabi ko, sir, ba't ikaw pupunta doon? Nagkatrabaho, laki ng sahod mo. Tapos ako dito. Aircraft mechanic ka, James? Aircraft Mm. mechanic ka, Oo. James? Pag hindi lumipad yan, ikaw may kasalanan. Ganun kataas yung responsibility. Oh, guys, ano yan? Trivia yan sa bandang yun, ha? Aircraft mechanic si James. Kaya ready na kami sa zombie apocalypse. Kapag ka ba aircraft mechanic ka, sisiw lang sa'yo pag kotse lang, ganyan. Ay, hindi. Mas magkaiba yun. Okay. Pag pinagawa mo sa kanya yung kotse mo, lilipad yung kotse mo. Uy, ba't ganito? Pag segunda mo, biglang nag-take off eh, no? Oy, pre, dayo ka ng ano. Dayo ka dito sa amin, paliparin mo yung pick-up namin. Yari ka talaga sa ano ginawa mo sa kotse natin? Pag Hindi, kailangan magpa-parking ka, tutupi yung gulong mo pag magpa-parking. Yun ang kailangan ko, pre. Ang traffic dito sa Cavite, men. Pag nag-drive si James, lagi niyang ina-announce sa mga kasama niya sa ina-announce niya kung ilang minutes na lang bago mag-parking. Captain speaking, we are flying at an elevation of 20,000 feet. Yeah, We are Yeah. due to arrive at an estimated time of 7 o'clock. Tinulungan nga ako niya ni James mag-parking, nagsagada kami. Nagulat ako biglang nakabes, may mga ilaw na stick Kasi gumagano. gumagano-ganon. Ayun, sa ganun ako, ano yun? Gagagano si James. Eh, nagasgas tuloy ako, tumama ako sa poste. Hindi ko Baka alam kasi na- hindi mo narinig. Oo. Pero very unpredictable sa akin yun. Hindi ko alam na mechanic ka sa ano. Oo. Akala ko parang ako lang ikaw eh. Standby. Standby din. Okay, game. Erika, go. Sa akin naman, nag-start din ako sa church as singer, choir, ganun. Tapos nung Hindi mo naman nagbanda, sinisigawan katulad nung hindi. Hindi. Okay. Na-discover, late ko na lang na-discover na kaya ko pala yung ganung way of singing nung nagbabanda na kami. Tapos, eto si PK, nagbabanda na siya. Tayo na nun, no? Kami na nun. Tapos sabi niya, bakit kaya hindi ka vocalist dun sa tinatayo niya nga, pino-form niya na band? Kasi sabi niya ganun, pag babae kasi mas, di ba? Sabi niya sa akin, pag babae kasi vocalista, mas easy yung tanggap ng mga tao kumakanta ka naman. Sabi ko, sige, tatry ko, pero hindi ko alam kung may gift ako or kaya ko yan, Tapos, nung nandun na ako, tama yung sinabi ni PK, calling siya Kasi ilang beses na hindi naman smooth lahat ng pinagdaanan namin sa pagbabanda Ang daming beses na gusto na namin mag-quit, gusto na namin ng stable stability. Ganon. So,
ang daming beses namin pinag-usapan na, sige, mag-focus na lang tayo sa mga work natin and sa buhay na Travel. hindi nagbabanda, travel tayo. Pero lagi-lagi naiisip ko na, sino ako pag walang music? Alam mo yun? Yeah. So, yun yung laging naaano sa akin na, okay, this is my calling talaga. Kasi I couldn't imagine a life without being a musician. Tas yun, natutuwa ako sa growth na meron ako sa music. Yun nga, dati singer ako, ngayon may instrument na ako. And how, ang sarap kasi pag nasa stage ka, di ba? Hindi mo may ipapalit ng kahit gaano kalaking pera yung experience. Yung electric experience pag nasa stage ka. Tapos, paano ba? Parang kontrolado mo yung audience. Wait Ang lang, sarap. depende. Gano'ng kalaking pera yun? Wait lang, gano'ng kalaking pera? Honest naman di ba? May Pero, ayun. So, dun ko na sabi na, okay, ano pala to? It's my calling to be in music. Lagi kami kinakausap ng mga parents namin na hobby lang yan, ganun-ganyan. Pero, pag nando ka kasi, pag na-experience mo yung buhay ng musician, parang doon maano na yung iba eh. Hindi mo siya kayang gawin na parang pag-trip mo lang, ganun. Hindi eh. Kami, talaga, basta music, ayun yung priority namin, tumugtog lagi. Meron nga kaming bakasyon nun, kasama ko yung kuya ko nun sa Davao. Di ba yung flight na yun, bayad na yung vacation eh. May gig pala. Hindi kami Kinansel tumuloy namin. dun sa bakasyon na yun. Para sa gig na wala namang TF, ganun kami kabaliw magbanda, di ba? Ganun Parang kami kung noon, ka-passionate. parang okay lang. Pero ngayon, parang sayang. Pero ganun talaga. Music talaga yung na. Yeah. Grabe din yung growth namin, personally. So, Kaya, malaki utang na loob ko sa music, sa mga friends in music. Kasi it made life so much colorful. Much more colorful. tsaka grabe, naalala ko nung nag-a-apply ako, nandun kami sa, ano ba to? Nag-ayos kami ng requirements nung pa Saudi ako, nag-apply akong barista. Tapos meron lumapit sa akin doon, sabi sa akin, taga Cebu siya. Sabi niya, di ba nagbabanda ka? Tapos nagulat ako, parang, trip na to. Tapos pinakita niya, nakafollow siya sa yun. Taga Cebu siya. Tapos parang, wow, what the fuck? Eh di yun, pagsakay ko sa motor ko, Lord, ba't ganito? Di na naman ako tuloy. utak mo nun, hati yun. Diba, ang hirap ng trip. Tapos parang feeling mo, baka ito may maganda opportunity, biglang hindi pa rin, ganun. Ang kulit nga, parang kaya ine-enjoy na lang din namin. Luckily, kaming tatlo niya nila James, sobrang sync namin talaga ng decision. So parang hindi mahirap nang gumalaw, kaya kami tatlo na lang kami. Hindi na mahirap gumalaw kasi basta pag sinabi namin, may gig, may okay, game. Ganun lang. Yeah. Speaking of Saka- which, we're gonna check into the chat box. Yung mga followers natin dito. Dito si Yeah. Halil Carlos, okay ang mga yan, nakasupport din sa Indie lagi. So hello sa iyo, Khalil. Tito Miko Misiano of Return to Eden, what's up, bro? Yes, sir. What's up? Vince Perion, watching from 4316 Lopez, Quezon. Oy, Tropa what's up? yata ni James to. Oh, Diyos Teka, ko, ito sa ba yung yung- gig natin doon. Baka Ito ba yung kabanda mo kabanda natin? mo na iniwan ka? Ay, lagot. hindi. Safe yan. Efas pala to, Efas to. Hello, Vince. Epas. What's up? Thank you for tuning in. Kung meron Yo. pa kayong mga gustong i-comment dito, basta hindi bad, okay lang, okay lang. Si Jason din, tsaka si AJ, naka-lock Uy, in sulit ka. sila. Hello. Uy, thank you. Yo. Nanonood sila. Karamihan kasi ngayon nasa mga family nila. Trip. Oo. Ako, ninong ako kanina eh. Marami ka bang shinaron? So, Palagutin mo ako. Okay. Wala, food trip lang kanina. Inubos ko na doon. So, ako nino ngayon eh. So anyway, ito nga, ano nga ulit yung question? Tapos na. Yeah. Ay, labas na pala. Hindi, pero dagdag ko lang sa experience namin tatlo sa pagbabanda, nakaka-ano rin pala, nakaka-inspire din pala yung band food, yung mga band meal.
Minsan iisipin mo, susunod gagalingan natin para hindi na kanin na may bakat ng hotdog, tapos wala namang hotdog yung ano. Diba? Wala na yung hotdog. Next time. Tas Uy, yung swertihin ano, yung mga ano, gig iban na ka na ganyan, lang. ah. yung adobong, alam mong papanis yeah, na. adobo. Bilisan mo kumain Oo. kasi papanis na yung Kumain adobo. I-humble ka talaga ng Pagbukas mo experience. nung ano, may amoy na. Oo. Oo. Yan ng konti. Yeah. Hindi, buti nga umabot sa'yo. Buti nabigay pa nung crew. Minsan parang, ay, may pagkain nga po pala kayo. Tapos wala na, paalis na kayo eh. Parang, Ay, oo. Oo, may Oo. experience din natin yun. Oo, may mga ganyan. Wala, take home na lang. Pero, Maganda. in fairness naman, pag nasa music industry ka, ang dami mong magiging connection. Ang dami mong makikilala na alam mo hindi mo makikilala ng Otherwise, yeah. yeah, 'di ba? Yeah. So like for us, 'di ba? We're connected because of music. And yun yung pinaka gusto ko sa pagbabanda kasi ang lawak ng network mo. True. Lalo Diba? nung nagpo-front kami kay Kuya Basti Artadi, sabi ko never kong pinangarap to kasi alam kong imposible. Mm-mm. Kasi lagi ko lang siya napapanood na nun, para alam mo yun, parang imposible mangyari na ganun. Pero kakwentuhan namin siya, tsaka grabe yung tao yun. Siya pa yung tatayo, approach ka kagad para kamayan. So parang, wow, starstruck kami lagi sa kanya. For me, yun yung pinaka-highlight ng, syempre aside from music, performing, yung network talaga na nabibuild mo once na nasa pagbabanda ka. Kaya, grounded din kami. Kasi alam namin na once na nagbabanda ka, marami kang network. And marami ding pwedeng masirang network pag hindi ka okay katrabaho. Yeah, yeah. Tama. Pag hindi At ka saka okay At saka kasama. astig dyan, pag binati ka ni Basil, babatiin ka niyan, alam mo paano? Yeah! Oh! Yeah! Oh! Ganyan ang binati. Pag-usan ako ng English. Yeah! Tama. The pwede English mo naman manifesto Tagalogin, anymore. bro eh. Ikaw naman eh. Ikaw lang eh. Oo nga, ikaw lang eh. No? Ayun, yun. Yun yung pinaka masarap sa pagiging musikero. True. Pero Guys, Like- mag-ano ba tayo? Mag-play tayo ng another song? yeah, let's cut to another song and Tayo, then we'll shout out our final shots for the night. But do you guys have a song that you guys wanna be playing? Yan. Tubi sa Baguio? Oh yeah, Dubi sa Baguio. Kaso, Yeah. hindi pa updated yung mga ano natin. Okay lang yan, okay lang yan. Okay lang, sige. Oh, basta matutugtog na. Okay yan, okay yan. Yeah, Dubi sa Baguio, no? Dubi. Yeah, Tubi sa Baguio. Alam mo yung bata, no? What's Dubi, mommy? Oh, madami kaming kwento. Play ko na. Alright, go! Go. Kakagising mo pa lang,
That's Doobie sa Baguio. Woo! Yes, to be sa Nice one. Ang kulit. Oo. Gusto ko yung biglang up-tempo sa dulo. Ang sarap Oo. eh. Ding, 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 Ah, ding. ano talaga Yeah, yun, yeah. blues tas biglang parang country. Yun, sabi kasi gusto namin yung Juan de la Cruz nun na ganun vibe na araw. Mm-mm. That's Yeah, the ayos vibe. nga siya eh. Achieved naman eh. Okay siya. And honestly, it's not as pretentious as it is. It's actually quite digestible. Maganda siya. It's easily absorbable. Tsaka pasok pa rin siya sa alam mo yun, happy teenage lifestyle without being too bad, of course. Ano pa rin siya? Right. Safe pa rin. Safe. Correct. Yeah. At saka So, let me add na here's what I noticed sa yun. Medyo iba kayo sa generation nyo. Sa mga kasabay, sa gen nyo, na 30s, di ba? Around 30s. Iba yung approach nyo sa music. Wherein typically you can categorize almost bands sa generation, di ba? Almost. Pero yung atake nyo, parang may old soul yeah. sa Sabi inyo. nga nila, Sabi nga Oh, nila. yeah. Madami nga nagsasabi sa amin na ganun, parang old souls. Maganda kasi ng mga old music true, eh. di ba? Yung mga arrangement, mga song, lyrics nila. Oo, grabe. Lalo asin. Hindi kasi I think it stems from a point na yung mga dating kanta talagang pinag-isipan ng maayos, in-arrange, talagang inano siya. Hindi siya yung kagaya ng mga sad to say na mga bagong Or kanta na trend. parang parang what the I mean I don't want to be a hater, man. Ayoko maging hater kasi ano naman eh. I don't think na I have any authority to say na pangit yung ganito, pangit yung ganyan. You have your opinions, pero honestly, we're all students of music eh. So, pero meron talagang sablay, bro. Wait. Parang, hindi ka man lang ba nag-effort, di ba? Parang, effort naman dyan, pre. Tsaka ang ganda kasi ng authenticity ng rock and roll. Tas lalo na pag pinakinggan mo yung mga old recordings noon. Ang ganda. Alam mo yun? Yung nai-imagine mo kasama ka sa journey, sa pag-record nila noon. At saka napakatao. Napaka-human Totoo. ng experience Exactly. niya. Diba? Sarap. Ang ganda. Kapag nagsa-sound trip din ako ganun. Kasi diba pag musician ka, nadadigest mo yung music, nahihiwa-hiwalay mo sila. Tapos ang genius. Yeah. Totoo. Kaya yun, pag nagandaan ka sa bass, sa riff ng bass, parang buong song bass na Bass lang. naririnig mo. Ulit. Kaya mo siyang i-isolate eh. Madadissect mo siya piece per piece. Dissect. Yeah, What do you guys listen to? Yung day-to-day na pinapakinggan nyo? Iba-iba eh. Oo, iba. Ako ngayon, kasi nung simula nagbe-bass ako, lagi kong pinapakinggan sa Spotify yung mga playlist doon ng mga jazz, mga bebop jazz. Ayun yung pilit kong inaaral lagi ngayon. Pero yung mga music, syempre pinakagusto ko si Bob Dylan, si Donovan, John Lennon, Yoko Ono. Gusto ko yung mga songs din ni Yoko Ono. Talaga? Mga lupa. Nababalik pa ni Yoko Ono. Hindi Kasi pare, yun nga in kasi fairness to ito rin Yoko Ono, man, meron din siyang quality stuff, man. Ano lang talaga. Meron silang scene na talagang parang iba rin. Dati ayoko sa mga kasi hindi ko maintindihan. Mga ganun. Pero may mga songs siya na talagang okay naman. Meron din eh. Kakaiba din eh. Tapos yun din talaga, doon mo na habang na-inlove ka sa music, doon mo na na-appreciate yung iba't ibang branches ng kasi kumbaga isang puno lang naman yung music, iba-iba lang ng genre, yung mga sanga-sanga, di ba? Doon mo na na-appreciate lahat. Yun. Yeah. Ako naman more on jazz, especially nung wala pa akong instrument. Sila Ella Fitzgerald, sila Billie Holiday, yan yung mga listening ko noon. Janis Joplin, sila Aretha Franklin. Bagay sa'yo yun, Janis Joplin. Yun talaga yung doon ko na-realize na may grit ako kumanta eh. Nung may isang gig tayo nun, di ba? Tapos narinig mo na, kaya mo pala yung ganun. Tapos gumawa siya ng mga song. Kaya kami nagkaroon ng project band na yun. Kasi
nung narinig niya na kaya mo pala yung vocals na gano'n, sige nga try natin na mag-explore. Ayun, doon ko na-realize na, kaya ka pala yung may grit when it comes to Tsaka ang singing. ganda kasi ng mga blues na vibe, di ba? Oo. Kasi pwede mong bali-bali. Ito, nag-iimbento ng lyrics on the spot. Or biglang may nababago kang reglo. Pag ang sarap ng Oo. spot na to, titingin ka agad yan sa akin. Or kay James, tapos parang alam na namin. Tapos si James parang, pre, tol. Gagano agad sa akin. Importante yun sa banda, sa stage, yung titinginan kayo, no? Kasi pansin ko sa mga Actually. ibang bands, parang sila magkakaaway sa stage, sila nagtitinginan. Sa akin, hindi kami lahat, lagi kami magkakatinginan. Siguro, kwentuhan kami. Minsan, pati yung mga, mga nagkikwentuhan kami habang sa stage, sobrang saya. So, parang playground namin tatlo yung stage. Kaya ganun kami kagalaw sa stage. Hindi kami stiff lang dun sa isang spot. Oo. Malaking bagay yung bahay mo yung stage. Yeah. Kasi mas natural yung galaw mo eh. Pag nasa stage ka, hindi awkward, hindi ka stiff. At saka malaking bagay yung kung sino yung kasama mo sa stage. Kasi pag may friction kayo, halatang halata eh. Mm. 'Di ba? So dapat Totoo. importante din sa pagbabanda yung nagbabonding kayo. Ganon. Bonding. Bonding. So, ganun sa amin. Siguro, idagdag ko lang sa question kanina, di ba? Yeah. Gano'ng tagal bago kami nagkaroon ng ganitong chemistry. Tightness, yeah. Siguro ganun yung naging habit namin after ng practice, magiinuman saglit, kwentuhan. Importante siya para ma-build yung chemistry niyo. Diba? Saglit. Lakas natin mag-inuman tatlo eh. Nakakatawa nga eh kasi kahapon ayaw namin uminom. Tapos libre ng alak. Alam mo yun, nung dating kaming bibili ng alak, inom na inom. Tapos nung binibigyan na ng Panginoon, ayaw na mag-inom. Ayun. Kita lumalayo na tayo sa question eh. Pero yun, Pero kasama yan. Very good yan, very good. oo. Bago kami mag-rehearsal, kasi Ay, sa Cubao kami nagre-rehearsal eh. Shout out Kuya Leo. Punta muna kami sa Cubao Expo, mag-iisang bottle muna kami. Cubao X. I love that place. Importante din eh, kasi nagiging comfortable kayo sa isa't isa. Tapos, mas easy gumalaw pag nasa studio na kayo, kaya nasa stage na kayo. Kasi hindi na kayo yung nagpapakiramdaman. Diba? At ease na kayo before pa kayo pumunta sa studio. Yun. Tsaka Ikaw, mga James, anong daily listening mo pare? Ayun Yeah. pala. Ako kasi, lumaki na ako sa Cup of Joe, Ben and Ben, yun yung mga inabutan ko eh. Coco Melon. Wow! Yan tayo, Iba walang kasi- daanan. pala. Walang daanan sa bigote, pre. Anong legit mong pinakikinggan? Ano lang, nabili lang siya Shopee, pwedeng tanggalin. Hindi ako lang. Ako, more on OPM bands ako nag-start talaga eh. Mga listening ko. Lately na lang ako nag-foreign band eh. Pero, ang genre ko talaga is may pagka-metalcore ako, hardcore and metal, ganun eh. So, lately na lang ako nakinig ng mga mga blues drummer, yung mga ganyan. Lately ko na lang sila may tama pala talagang approach yung kada genre. Hindi lang pala basta kung ano ipasok mo. Oh. Yeah. That's it. Parang meron pala talaga siyang para doon talaga to. Parang ganun eh. Na minsan, simple lang yung ginagawa, pero parang it's make a difference, parang ganun. Simple lang siya, pero basta hindi ko ganun yung explanation ko na nung nakinig ako ng mga banda na foreign na medyo matatagal na, like B.B. King, yan, pinapakinggan ko ngayon. BB King, yeah. Very deliberate na yan. Very Oo. deliberate yung approach niya sa drums, yeah. Si Bibi, Oo, kasi yung drummer niya, walang click. Hindi siya required mag-click kasi nga iba yung blues eh. Parang mortal sin sa kanila na mag-click sa kay B.B. King na drummer eh. Kasi parang he's not parang sabi nga sa akin ng isang medyo nakakatanda na musician. Sabi niya, you're not playing, you're thinking. Sabi niya, kasi pag blues ka, dapat more on puso ka. Yun lagi niya na-explain Totoo. sa akin. So, Totoo. lately ko na-appreciate yun. Okay, nanonood nga ako sa YouTube ng mga about blues. Sabi ko, ganun pala talaga siya. So, mas na-absorb ko ngayon yung mga
Mga old music talaga. Elvis Presley, pinapakinggan ko ngayon. Yeah, Queen, yeah. yan. Yes. Magaling banda ni Oo. Presley. Yeah. Sobra, Galing, sobra. galing. Kaya Maganda yun, din Doon ako, maganda rin mag-listening ng mga gospel music. Oo. Yung mga black Mm. church. Ay, Grabe. grabe. ayun. Oo, iba yung ibang level yun. Ibang level Oo, talaga. Oo. once you go Parang black talaga, ibang level. kahit Erika, nanonood ka lang, parang Erika, mapupurpose ka ng Holy Spirit eh. Erika, ikaw mo problema sa gospel music, yung boses nila doon. Oo. Oo. Grabe yun. Stoner. Uy! Akala ko, sasabihin mo, John, I will follow him. Ganun. Ay, hindi. Yun yung mga canon. Mga ano. Yeah. Take me Mga black down to church, the river. daming energy, no? Oo. Pero ang gusto ko doon, sobrang metrado yun. Talagang ano yun. Pero tama si James. Walang click, pero ramdam na ramdam mo yun. Metrado yun. 4-4, biglang Quatro-quatro. 4-6. Hindi, talaga ang timing ibang klase. Kaya yung Klase. ang foundation ng funk, 'di ba? Blues, gospel at saka Gospel. tsaka bebop. Doon na nagpahalo-halo yun eh. Kaya nga kung bago kang bahista or bago kang drummer, medyo mauulol ka rin eh. Parang ano Oo. yan tong mga to? Grabe, Ba't no? ganyan Tama. kayo? Pero kung titignan mo lahat yung, mga documentaries or books or Yeah. talagang bata pa lang sila, doon na talaga umiikot yung nila. Kahit siguro sinisermon sila, parang kanta pa rin. Bakit? Nag-a-adv yung tatay nila ng guitar. Gumagawa ng rant sa boses, pag pinagalitan sila, parang, wow. Pero isa yun Ako talaga galing, yung lagi namin pinapanood yung mga gospel. Gospel Kasi ang musicians. dami mong matututunan sa kanila kung paano sila ng crowd, magdala rin ng crowd nila. Kasi 'di ba pag mga bands parang may invisible barrier lagi na nagsiseparate sa audience, sa span. Pero ang ganda kasi dun sa mga gospel na talagang as one sila lahat eh. May soul. Sobrang So, ayun, homogeneous pinapakinggan. ng Ang nga dyan, ang ironic nga dyan, kasi di ba, gospel is typically, syempre, sa religious context ginagamit sa church, etc. Pero all of a sudden, yung passion and all the dirty stuff na maganda all of a sudden ginagawa sa mga bars, di ba? But pero dala nila yung play of notes to sound that way. Masasabi ko dyan, syempre, yung mga classic mga sila Otis Reading, di ba? Mga ganyan. Di ba? Gospel naman nagsimula yan eh. Sila Stevie Wonder, Oo. di ba? Mga black church. Oo. So it was, ang masarap sa kanya is that napaka, how do you say it? Counterintuitive. Di ba? Yung the way they play the notes, at the same time, yung on one side, it's all about worship, pero yung on one side, it's all about the passion of life. Yeah. Includes that. Yeah, I think it goes back to when you play for church talaga eh. Yun na nga din yung pinaka-danger na I've discussed this with some of my friends na talagang hardcore Christians din na sometimes yung church band they forget that they're playing for God, not for the church. So that's the danger na you thread every day. Every time na tumutugtog ka sa church, there's always that notion na hey, I'm playing for myself, which is very bad. I mean, kaya nga mas maganda na ilalabas mo yung ganun sa bar kaysa sa akin, simbahan. Diba? Sa akin kasi ang mentality ko dyan in terms of soulfulness and blues, the badder, the better. The badder, the better. Of course. The badder, the better, pare. Ano lang, di ba? Pero yun, maganda nga rin talaga na may outlet tayo kasi kami naman ni PK, galing din kami sa church na musician eh. So gets ko yung sinasabi mo, Kuya Johnny, na walang kuya. Ay, sorry, Johnny. Pinapatanda mo ko, bro. Father Johnny. Father Johnny. Ayun, maganda nga na meron na tayong outlet ng yung ganong performance, musicality outside of it, Kaya pero ang galing ng music, no? Kasi sa napansin ko, kasi nung 20s ako, ang dami kong mga exploration sa mga ganyan.
more on ano kasi trip ko yung mga spiritual. Ma-attend ako ng Christian noon, tapos kung ano-anong church dahil gusto ko makinig ng mga music nila. Music. Ang galing lang Totoo. kasi parang ayun yung way mo para mag-connect sa mga mga spiritual music Yeah. talaga. Ganun ka-powerful Ganun yung ka-powerful music. yung music. Totoo. Mm. It's Diba? easiest it's the easiest way to put yourself in a position of worship. Ano yun talaga yung ano nun eh. Pero di ba? Diba? Naging na tayo rito religious pala to. Nag-iba bigla eh. Oo nga, Wait a eh. minute. Oh my God. Kami, yung banda ko puro kamunduhan eh. Hindi, pre. You have to admit din. May roots din ng spirituality doon, man. You can never deny that bit. Of course, yeah. Tsaka eternal talaga ang music. Ayun naman din sabi Totoo. sa mother ko nun. Sabi Yeah. kasi nung pa ako sa music nun, lagi niya sinasabi niya, galingan mo dyan kasi lahat sa mundo mawawala. Pero Pero yung yung music, music mo. tutuloy mo yan. Tapos paano mo nasabi, mami, galing ka ba ron? Diba? Hindi, pare. Never Hindi, discount wisdom of age, pare. Yeah. Ibang wisdom ng may edad. True. Tsaka, yun nga, para sa akin, grabe, no? Kasi ewan ko kung may sense yung sabi ko. Pero, share ko lang din. Kasi ang dami ko kasing inattendan na gano'n. Sabi ko, grabe yung pag-usapang religion or ano. Parang lagi siya nag-cause ng conflict and wars, lagi yung religion. Pero music, di ba? Ang music, lagi tayong unite. Di ba? Yep. Sabi ko, grabe, ganun ka-powerful yung music. Kaya, alam mo yun, ang sarap sa feeling to call yourself an artist, Musician. Kasi, ayun niya, eternal yung music and highest form of art. For me, in my own opinion, highest form of art yung music. Kasi lahat nagja-jogging ka, you listen to music, nagluluto ka, you listen to music. When Yeah. you paint, you listen to Nag-shower music. ka nga, kumakanta kayo. Natutulog nga ako, nagpe-play pa rin yung music. When you sleep, you listen to music. 433 hertz. So, lahat Yes. ng uri ng tao, Totoo naman. Diba? Lahat Yeah, tsaka tayo nakikinig sa music. Guys, mahirap mag-painting habang nag-shower ka. Ano yun? Oo. Mahirap mag-jogging habang Tapos pipinta ka. watercolor gamit mo. Para No, Diba? hirap. So, ang sarap lang to dub yourself, yourself as a musician, artist-musician. So, Tsaka ang sarap ng pagiging band, natin. Ano ba? Musikero? Musiko? Ano ba? Musiko. Pero naman. Oo, di ba? Para pag pumupunta ka sa bawat lugar, kagaya na nagsagada kami, tsaka kung saan lugar, parang lagi ka nalang madaling tanggapin pag musician ka. Ang bilis mo connect sa mga tao. Tapos pag pinahawa ka ng acoustic, tono ka ganun. Hindi, technically musicians are modern day pirates. We pillage and steal without hurting anybody. ang sarap sa feeling, di ba? So, Yeah. I do hope na this steers inspiration to young musicians na being a musician is a gift, a calling na hindi basta-basta lang. May mga tao kasi na parang nanliliit sila pag musician lang sila. Pero mas Napapakain mo sa anak higher ko kung babanta ka lang. yung purpose. Grabe sa akin, no? Fuck them. Doktor ka lang. Diyos ko. PhD, lawyer ka lang. I mean, Fuck I'm you, diba? sure. Sa bagay, wala pa akong Sige, nakitang gate na may tarpaulin na sila na congratulations kasi pangalan sa gitarista ng ganitong banda. SK Hindi, ba? delikado. SK. Delikado kasi hindi kayo tatantanan pag may ganung pag may ganung banner sa bahay niyo. Ay baka pwede ma-invite yung anak mo maggitara sa Congratulations, PK, for passing the band audition. Parang Kasi picture ka. May picture ka. Umiinom ng alak doon. So the bigger question unfolds. What's next for Yun? Yeah. What are we to expect? Yan, this 2026 talaga plan namin to release an album and sana ay pagpalain matapos within this year. Pero it's gonna be super expensive. Kaya alam mag-recording, no? ang mahal talaga. Papamix mo pa, papamaster mo pa. Yeah. So it's super expensive. Kaya, ayun, ano pa ba? More gigs for us three. Lalo na tatlo na kami. So invite nyo na kami. Invite nyo kami, tatlo lang kami, oh. Any up and coming gigs in the recent?
Meron ba kayong ano in the upcoming next gig, few weeks? upcoming gig. Kailan next week? Meron ba tayo? Parang wala yata. Ayan tayo, yung sarili Wow. schedule, di nyo alam. Wala pa yata. Meron kami sa Jam. Jam Jam. 88.3 pero Nice, more nice. Kanino segment? kay Owie. Si Ate Owie de la Oh, Cruz. Owie. Morning. Nice, nice. So we're gonna Gigising kayo gigising kayo. Yun nga. Ayaw ba natin doon? Usapan na. Ganun. Shoutout Hindi, niyo kailangan Local yung Brew, ah. pangatawan yan. Oh. James. Kasi sige, ano, good luck, gising kayo. unfortunately, radio is the last bastion of of free stuff eh. Pag puro na lang Spotify, puro na lang media streaming. Iba pa rin talaga radyo eh. Yeah. Naalala ko na in-invite tayo sa radio station ng TF namin nun. Sa Laguna yun. Oo, TF namin tsaa. Sarap. Saan ka pa? Pero Ganun kasi AM radio yun eh. AM May radio. kinakalabog pa. Parang, eto na, ang bagong balita. Yung mga ganun. Astig! Oo, Astig yun ah. Oo. May Yung may kinakasapang gong-gong. kahoy, may gong. Sila lahat gumagawa, no? Yung galing. Morning morning radio sa Laguna. Sarap. Kaya ang ganda maging musician kasi ang dami mo nang makikita at may experience. Yeah. Totoo. Life May is ano pala ako, hard, pre. but May tanong. Yan. 5 years from now pala, ano yung na-envision nyo sa Yun? International gigs. Oo, yun talaga gusto Sarap, namin. I like that. World tour. Meron kaming world tour after 5 years. Yeah. Mangangarap ka na din sa Nice, Laguna, nice. no? Sa Mars. Laguna. Yes, yes, yo. Venus King. Yeah, international gig. Muna. Tapos travel dito Oh. sa Philippines, gigging. Tsaka ang prayer ko, magkakasama pa rin kami tatlo at hanggang dulo, banda, tugtog pa rin. Yep. Nice. Ayun yung pangarap ko pag Relationship na ang ayusin yan. pag pinapanood ko yung Rolling Stones, sabi ko, grabe, tatanda na ng mga to, pero Sila pa rin, no? sila pa rin, tapos tugtog pa rin si Mick Jagger, gumaganon-ganon pa rin sa stage. Charlie Batang-bata Watts, man. Batang Si bata Charlie pa- Watts, ibang klase na yung itsura Oo. po. Galing. Parang Oo. makas. Grabe, no? Parang Nosferatu na, pero rock. Lalo na si Keith Richards po. Keith Richards parang wow, man. Ang lakas pa magyosi. Seryosi pa siya. Ganon katindi. Grabe. So, yun talaga. Ayun yung Yeah, gusto namin that's the mangyari. goal. Led Zeppelin, no? Mga ganun. Grabe. Sarap. Grabe yun. Ako din yun, pangarap ko yung tumandang, Banda. nagbabanda pa Music din. pa din. Cool kids pa rin eh. At matanda. Ayan. Oo. Marami tayong pwedeng tignan na model. Yung ang key talaga para tumandang nagbabanda. Napakasimple pero napakahirap. Talagang babawasan mo bisyo mo eh. Yeah. Unfortunately, Ano ba yun? yes. Opo. Yoko na pala. Ayoko na pala magbanda. Joke lang. Habang sinabi ko dapat nabawasan niyo yung Bawasan yung May Malboro pala dito. Oy, pero in all honesty, kaming tatlo, pinag-uusapan namin yan. Pag sa bahay kami, gulay lang, less rice. Kasi alam namin na pag may gig, iinom ng beer, sisig ang pulutan, oily ang pulutan. Mm. So, pagka magkakahiwalay kami, yan, healthy living. Kami dalawa, tumatakbo kami, or walking. Exercise, weights. Kasi, Nakakatuwa nga si Kuya Red, nakasabay namin TOT sa, tawag dito sa UP. Bigla may tumabi sa akin, bilis. Ba, iba na talaga mga rakista ngayon ah. Talaga oo, okay. Jogging kami. Kasi, wala, kailangan eh. Disiplina din Oo, talaga. Lagi namin pinag-uusapan, gusto namin mabuhay na mahaba. Ito lagi itong inaano. Kasi gusto pa namin tumugtog. Yun yung mabuhay tayo mahaba para tumugtog pa. Mm-mm. Yun. Yun ang namin, 5 years, album, tsaka international gig. Gigs. Nang magkakasama pa rin, kaming tatlo. Oo. Mahirap Yun ba? yung- Tama. Guys, Na magawa namin yung tatlo kami. Go. Dahil magawa namin yung lahat ng tatlo kami. Alam mo yun? Oo nga eh. Okay na. Sarap. Ang saya. Tumugtog lang. Yun nga, tama ka doon, Kuya Mike. Bawas, o nga, no, humihina na tayong uminom eh.
Hindi na gaya noon. Kayo, Pero kasi dati uminom. talaga, Joke lang. Joke lang. kami, Joke lang yun. nag-open Dati- forum talaga kami na kaming tatlo. Umupo talaga kami na hindi na maganda to. Kasi tumutugtog kami, pati ako. Ay, grabe, wasak na wasak kami sa stage. So, hindi mo na matandaan, shutdown ka pa. Ito nun, hindi na makatayo. Tumumba na lang sa stage, sobrang kalasingan. So, Ay, ano nakita ko na nangyari? yun. Nakita ko na yun. Diba? Nakita ko na. Nasasayang Nakita yung nyo rin na kaming ganun opportunity. eh. Oh. No? Tipong may pupunta doon sa Oo. inyo, bumiyahe pa na mula Bulacan para lang panoorin kayo. Tapos ganung klaseng performance ang gagawin namin. Parang hindi na namin nire-respeto yung sarili namin, pati yung mga sumusuport sa amin. So doon kami nag-decide Pero- na, teka, hindi na okay to. Pero ito yun guys tandaan nyo, life is to be taken not too seriously. Naalala ko Oo. si Eric, may tinanong sa akin yan eh. Sabi niya, napanood ka ng anak ko, kinuwento ko sa inyo, sabi ni Eric sa akin, pasensya na, lasing ako. Sabi ko, lasing ka, edi masaya ka. Fuck ba yan, di ba? I mean, Naalala ko tuloy nung ano tayo. ano klaseng buhay to pagka hindi ka masaya nung nalasing ka? Pero Oo nga. pag ano lang dapat, balance pa rin. Balance. Eh, ako naman, yun yung natutunan ko. Balance lang. Oo. Kasi grabe Yeah. talaga kami noon. Walang no cap. Walang cap. Basta masaya. Ano din. Kumbaga, Oo. may bawi din kasi eh. May balik. Oh, May meron bawi talaga. din eh. Kinabukasan, parang guilty ka kasi i-drunk Lethargic ka. Minura mo lang. Pero guys, forget Mhm. about that. Nakapag-party kayo, that's it, di ba? PI ka, bad influence. I'm not saying that I'm not saying na wala kang kailangan baguhin. That's Yeah. part of it. Enjoy it. Enjoy it. Ay nang sumpa ng kabataan. Hmm. Yes, the folly of you. Nalasing ka sa gig, medyo nagkalat ka. Fun. Fun. Oo nga. Fun. Tapos alaskado ka sa mga kabanda mo. Oh, fun pa rin. Baka kumanda mo bad trip, no? Para if they don't understand you, problema nila yun. Baka hindi kayo para sa isa't isa. Tama. Part yun. I think it's beneficial to syempre put everybody down then to a level na parang don't take too much of yourself, 'di ba? Asaran part talaga 'yan eh. Tsaka Ano pare, naman yun eh. gumulong ka sa gig, nalaglag ka, memories. Oo naman. Memories! Alam mo, yun ang gusto ko sa aming tatlo niyan ni Erica ni James. Kasi pag nag-perform kami, hindi man kami kasing linis ng ibang banda. Pero matatandaan mo kasi may dumudugo yung ulo dyan. Yung ganun. Kumbaga pag At saka tangina, hindi ka pipikit sa gig namin, sa set namin, kasi talagang walsa Yeah. ka kami sa stage. At saka kayo ni James, wala kayo ni Jun. Oo, feeling ko Sira ulo Bash kayo ni Brothers Jun to eh. silang dalawa ni Jun. Sira ulo kayo ni Jun eh. Ay, oo nga, no? Oo. Pare, ano ba ang rock band kung hindi medyo dangerous? You know what I mean? You know, Tama. danger talaga dyan. So, sa akin, sa mga gusto nyong variety kayo, Go lang. Oo. sa inyo yan. Di ba? Kaya Yeah. nakakatuwa kasi yung mga pupunta sa amin na pinupuntahan yung gig namin. Talagang sinusulit namin na para silang nanood ng teatro. ng teatro. As in Oo. talagang gumagalaw kami. As in very interactive kami sa crowd. Hindi yung talagang masyado lang kaming tumutugtog ng nakaganon lang. Gusto namin may experience. Eh. Pare, Oo. pag walang danger zone sa rock band, hindi kayo rock band. Mm-mm. Di ba? Nalala Hindi ko tuloy yung gig natin noon sa Subic, di ba? Nasipa ako sa mukha ng mga nag-iislaman sa harapan. Hinahanap ko, gusto ko sana magpaka-Keith Richards eh. Ginawa ko na yun. Tapos nakita ko yung tatlo nag-iislaman, gumagano-gano sa harapan ko. Parang mga... We're not worthy. Pero kulit na experience. Hindi ka to nila kabawi. Hindi. Kasi mababaligtad. Pag ginawa ko yun, ako na yung masamang tao. Again, sa akin sa mga audience, yun pare, they take music seriously. Sobrang swabe niyan. Pero, sabihin ko sa inyo, one of the most dangerous bands rin. Unpredictable. May pagka-wild rin yung mga yan. Wag kayong mauto ng baby face ni Erica, PK, tsaka ni James. Lalo si James. Lalo si James, pag nag-isip yan, ganyan yan. Yeah. Mga hagod din. Oh, yeah. Double holster yung bandang yan. Thank you. Pero yun lang Thank you, talaga. Mike. Pag nadadagdagan ng age mo, nagbabawas ka talaga ng bisyo. Tama ka doon. Oy, pero grabe yan.
Oh, Na, dapat naranasan naman ko yun. talaga. Dapat naman Dati, ganyan. parang di ako napapagod. Yung Oo. kahit mag-inuman kayo buong gabi, tapos kinabukasan inuman ulit. Pero ngayon, medyo ano na yung stamina ko eh. Wait Tsaka, lang, hydrate, water muna. pinagsasabihan ko rin si Erica doon kasi sabi ko, yung instruments namin, pwede pag nasira yun, okay lang, bili ka lang doon sa music store eh. Pero ikaw, kumakanta ka, pag nasira yung voice mo dyan, Oh, That's true. yari ka, Wala yari naman. tayo lahat. That's true. Wala nang balikan yun. Oo. That's true. Kasi wala kang pakialam sa ano mo, di ba? Parang malamig, okay lang. Pagkatapos magwalwal dyan, tapos biglang nung napapaos-paos na siya, parang wow, okay. okay. Oo, alam mo, na-realize ko yun nung may one time. Hindi kasi ako napapaos talaga. Tapos, napaos ako kasi, ewan ko kung bakit, kung malamig ba or may sore throat ako. Natakot ako kasi 1 week, wala akong boses. Sabi ko, ala, ano nang gagawin ko pag wala Well, na akong boses? Well, Erica, sagad ka naman kumanta eh. Alam mo yun? Sinasagad mo naman talaga eh. Pero sa mundo ng rock, who doesn't appreciate that, di ba? Yep. Everybody, everybody Yun, na yung legit na rock, sinagad nila yan. Yeah, Si Axl kailangan Rose, talaga. they Ingat. did that. Ingat. Pero yun, kaya kami rin taray sa healthy living. Kasi nga, gusto namin hanggang 80, 90, sana nakapag-gig ka pa rin eh. Kaya mo din. Kaya sabi dito na, ingatan mo, ito kasi careless eh, nagga-gardening ng walang gloves. Sabi ko, pagka ano yung kamay mo, paano ka tutugtog? Sabi ko. Ano? Pero kasi nangyari na, parahan yung Local brew to, pare. Local brew. Ganun, local brew to, pare. Ganun. tapos sa gano'n siya, napaka-immature mo! Pero totoo, I mean, pag musician ka, ingatan mo yung ano, Dapat yung naman. part ng body mo na gumagawa ng music. Tama naman, tama naman. Well, time flies, man. Who Oo knew nga we eh. actually Wala took yung 2 Pasko hours, natin. man, Di diba? ba pwede hanggang bukas? Unfortunately not. Lagot ako sa asawa ko. Saya, saya. Thank you so Diba? much. This has been great. So again, we're very happy to have you on board. To everybody that's listening right now and watching, solid tong bandan to. You gotta look out for them more. And well, you guys have like any special shout outs you want to do? Meron ba kayong Yeah. sponsors that you want to thank? Ako, Ever Belena, Nah. So-En. So-En. Baka naman, so butas na yung bread. Shout out lang sa mga nag-comment dito kay Jason and AJ, si Marlon na taga Lopez Quezon, shout out sa iyo, kay Vincent. Galing kami ng Lopez Quezon nung nakaraan lang. So thank you guys. Baluarte pala ni James yun. Ay, tsaka mag-promote na rin pala ako kasi meron kaming scented candle workshop this coming Yeah. 14. Yeah. So, kung meron kayong mga community dyan, baka ma-invite nyo kami na Uy. magturo sa kanila nung paggawa ng mga scented candles. Yung mga scented candles ni PK. Ang bang nito. Pag hindi ka pa doon nabuntis. Hindi. Piling ko sakto yun pag may kasalanan ka, pre. Pag kami may kasalanan ka sa... Hindi ka pa Sindihan nabuntis. mo para, okay, good vibes, good vibes. Ganyan karomantiko yung... Ganyan karomantiko yung Agree. scented candles ni PK. Yeah. Actually, Pero maganda yan kasi maganda itong workshop na to para lalo sa mga bata. Kung gusto nila ng hobbies or syempre dagdag ng skills yan kung gusto nila mag-business kung someday. gusto nila mag-business someday. Feb 14, it's a Nag-promote na. Saturday. Thank you. Hey, this is the platform for it, man. You know, Yeah. we don't only support bands, man. We support everything in the undergrounds. Kasi life is short, diba? I mean, we do what we can. We enjoy what we can. So, diba, music, art, you know, of crafts, man. Okay yan. We're all for it. If you guys want to post your stuff on Local Brew, we'll help you promote it. Para ano Sige, para we please, can, thank you very you know. Bukas sa bukas I mean, din. sige, Para sa man. atin to, Go. para sa atin. Oh, Yeah, ikaw and- James, anong gusto mo i-promote pare? Baka may sponsors ka pa dyan. Yung macro, pure gold, baka Oh, yun, sarap mag-sponsor yung ganun, no? Practical. Oo. Yeah. Kaya So, Alipuri. Hindi, Alin yun po nga, support yung sa candles ng workshop nila PK and Erica. Solid yun. Tsaka follow I nyo hope kami nandun sa ako. Yun. At Yun, sila yeah. na yun. Yes. Guys, At pwede saka copy pa kayo ng spelling. i-book
Ah, Yung mga tao dyan, pag nagkamali pa kayo ng spelling ng yun. Ako Ewan Kaya ko na lang. no, di ba? Ewan ko na lang. Ilalagyan kami lagi ng Yun Band. yun band. Sabi ko, mukha pa kami Jabberwockies. The Yun! Tama Meron pa lang kayo ng ba? spelling. Meron pang band. The Yun Band. Yun Band. Parang nagtawa alam na Ay. banda kami. May hawak ka ng bass na The Yun Band. The Yun Band. Yeah, so follow nyo kami, nagpo-post kami ng mga upcoming gigs and kung tambay, let's hang out. Oo, tama. Alright. All right. So again, we are Local Brew, and in behalf of Rigel, Mike, and me, Johnny Boy, and Yoon, thank you everybody, and good night. Thank you so Good much. Thanks, night. Erica, PK James. Maraming salamat. Thank you, Thank you guys. Salamat.